Wala kang kwenta, Althea. Isang hamak na katulong ka lang na binihisan ko. Ang mga salitang ito ay parang lason na ibinuhos ni Rico sa harap ng lahat, habang ang kabit niyang si Doktora Beatrice ay nakangising tagumpay. Tahimik na tinanggap ni Althea ang lahat. Pero hindi nila alam, sa bawat luhang pumatak, isang imperyo ang nakahandang gumanti. 10 minuto. 10 minuto lang ang kailangan para gumuho ang mundo ng mga Salazar. Sino nga ba ang tunay na pulubi sa larong ito? Tuklasin ang lihim ng reynang nagkubli sa likod ng maruming apron. Wala kang silbi, Althea. Sa loob ng 7 taon, tila isang mabigat na pabalat-bunga ka lang sa buhay ko na kailangang tanggalin para ako ay makahinga ng maluwag. Ang boses ni Rico ay malamig, matalim, at walang bakas ng pag-aalinlangan. Ang bawat salitang binitiwan niya ay tila mga punyal na sadyang itinanim sa dibdib ni Althea Villanueva. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Althea ang isang maliit na box ng paboritong ensaymada ni Rico na binili pa niya mula sa kabilang bayan. Namamaga ang kanyang mga daliri, may mga paso pa mula sa pagluluto ng espesyal na hapunan para sa kanilang ika-7 anibersaryo. Ngunit ang hapunang iyon ay hindi na matitikman dahil ang lamesa ay okupado na ng mga dokumentong magwawakas sa kanyang pagiging asawa. Pirmahan mo na yan. Huwag mo nang pahabain ang drama dahil naghihintay si Beatrice sa labas. Nakakahiya naman sa kanya kung paghihintayin natin ang babaeng tunay na nararapat sa posisyong sinayang mo. Dagdag pa ni Rico habang prenteng nakaupo sa kanyang leather chair. Tila ba hindi isang buhay ang kanyang dinudurog, kundi isang kontrata lang sa negosyo. Dahan-dahang ibinaba ni Althea ang kahon sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng emosyong pilit niyang ikinukulong sa kanyang lalamunan. Lumingon siya sa paligid ng mansyon ng mga Salazar. Ang bawat sulok ay nilinis niya, ang bawat gamit ay inalagaan niya, at ang bawat tao sa bahay na ito ay pinagsilbihan niya ng higit pa sa kanyang sarili. Rico, 7 taon. 7 taon akong nanahimik sa lahat ng panglalait ni na mama. 7 taon akong naging anino mo. Ngayon lang ba talaga ang halaga ko sa'yo? Isang pirasong papel? Ang boses ni Althea ay halos bulong na lamang, punong-puno ng pait. Isang matunog na tawa ang narinig niya mula sa pinto. Pumasok si Doña Elvira, ang kanyang biyenan. Kasunod ang isang magandang babaeng nakasuot ng mamahaling puting coat, si Doktora Beatrice. "Huwag kang magmalinis, Althea," madiing sabi ni Doña Elvira. "Utang na loob mo sa amin na pinatira ka namin sa bahay na ito. Isang ulila na walang ari-arian, walang pinag-aralan na kapantay ng sa anak ko. Masyado kaming naging mabait sa'yo, pero hanggang dito na lang iyon. Beatrice is a doctor. She has status. She has a name. Ikaw? Ano ka ba bukod sa pagiging tagaluto at tagalinis ng dumi namin?" Tumingin si Beatrice kay Althea ng may halong pangingidiri. "Honey, just sign it para makaalis na ang babaeng ito at maipadisinfect na natin ang buong bahay. I can't stand the smell of poverty." Hindi kumibo si Althea. Kinuha niya ang panulat. Ang bawat hagod ng tinta sa papel ay tila pagpunit sa kanyang sariling pagkatao. Sa bawat letra ng kanyang pangalan, naaalala niya ang mga gabing naghintay siyang mag-isa, ang mga araw na tiniis niya ang gutom dahil kailangang mauna ang pamilya ni Rico, at ang lahat ng pangarap na isinakripisyo niya para sa lalaking ito. Pagkatapos lumagda, tumayo siya ng tuwid. Walang luhang pumatak, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nag-aapoy sa gitna ng malamig na kawalan. "Tapos na," sabi ni Althea. Iniabot niya ang papel kay Rico nang hindi nanginginig ang mga daliri. "Mabuti naman. Ngayon, maaari ka nang umalis. Huwag kang mag-alala. Pinayagan kitang iuwi ang mga luma mong damit. Consider it as a separation pay." Pang-uuyam ni Rico habang hindi man lang siya tinitingnan. Naglakad si Althea patungo sa pintuan. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Tila ba bawat semento ng bahay na yon
ay humihigop sa kanyang lakas. Sa labas, ang ulan ay nagsisimulang pumatak, malamig at malungkot. Tumigil siya sa tapat ng gate ng mansyon na dati niyang tinawag na tahanan. Inilabas niya ang kanyang lumang cellphone mula sa bulsa ng kanyang kupas na apron. Sa loob ng 7 taon, ang SIM card na ito ay nanatiling nakatago, malayo sa kaalaman ng mga Salazar. May isang numero siyang dinial. Lolo, tapos na po ang 7 taon. Ang Althea na kilala nila ay patay na. Sunduin niyo na po ako. Sa sandaling iyon, ang tunog ng ulan ay natakpan ng malakas na busina ng isang sasakyan na dahan-dahang lumalapit sa kanyang direksyon. Isang marangyang sasakyan na hindi aakalain ng sinuman na para sa isang babaeng kamumuhi-muhi sa paningin ng mga Salazar. Naiwan si Althea na nakatayo sa dilim basa ng ulan at ang tanging katanungang naiwan sa kanyang isipan ay ito. Gaano kaya kasakit ang pagbagsak ng mga taong akala ay nasa itaas sila? Kapag nalaman nilang ang tinapakan nilang alikabok ay ang siyang may-ari ng langit na tinitingala nila. Ang malamig na hanging dala ng ulan ay unti-unting napapawi ng sumara ang pinto ng marangyang sasakyan. Sa loob ng itim na Rolls-Royce, ang katahimikan ay tila isang mainit na yakap na binalot ang basang-basa at nanginginig na katawan ni Althea. Ang marangyang carpet sa sahig ay sumisipsip sa tubig mula sa kanyang kupas na tsinelas, isang malinaw na paalala ng mundong kakaalis lang niya. Narito na po ang tuyong tuwalya, Ma'am Althea. Pasensya na po at natagalan kami ng bahagya dahil sa bigat ng trapiko. Magalang na wika ni Nestor, ang matapat na driver ng kanyang lolo, na noon pa man ay lihim nang nagbabantay sa kanya mula sa malayo. Kinuha ni Althea ang tuwalya ngunit hindi niya magawang punasan ang sarili. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mabilis na paglayo ng mansyon ng mga Salazar. Ang mga ilaw ng bahay na yon, na dati niyang itinuring na mitya ng kanyang pag-asa, ay tila mga nanunuya na lamang na alitap-tap sa gitna ng dilim. Ayos lang, Nestor. Ang mahalaga, tapos na ang lahat. Bulong ni Althea. Ang kanyang boses, na dati ay laging puno ng pag-aalinlangan, ay unti-unti nang nagkakaroon ng talim. Inabot ni Nestor ang isang tablet sa kanya. Ang lahat ng inyong mga corporate accounts ay handa na pong muling buksan sa ilalim ng inyong pangalan. At ayon sa inyong utos, ang lahat ng credit cards at sub-accounts na nakakonekta sa pangalan ni Rico Salazar ay kasalukuyan na nating pinoproseso para sa agarang termination. Isang maliit na kurba ang gumuhit sa labi ni Althea, hindi ng kagalakan, kundi ng isang mapait na hustisya. Gawin mo na ngayon din, Nestor. Huwag kang mag-iiwan kahit isang sentimo na maaari nilang magamit. Gusto kong maramdaman nila kung paano ang mawalan ng lupa sa gitna ng bagyo. Habang bumabaybay ang sasakyan patungo sa isang eksklusibong hotel sa Makati, sa kabilang dako ng lungsod, ang halakhak ni Rico Salazar ay nangingibabaw sa loob ng isang mamahaling restaurant. Kasama niya si Beatrice at sa mesa nila ay nag-uumapaw ang pinakaprestihiyosong alak at pagkain. "Cheers, my love," sabi ni Beatrice habang nakasandal sa balikat ni Rico. Sa wakas, malaya ka na sa pabigat na babaeng yun. Ngayon, maaari na nating planuhin ang kasal na talagang para sa isang Salazar. Hindi ko na mahintay na makita ang mukha ni Mama kapag nalaman niyang ikaw na ang magiging manugang niya. Nakangiting tugon ni Rico. Si Althea? Isang masamang panaginip lang yun na kailangang kalimutan. Nang matapos ang kanilang marangyang hapunan, itinaas ni Rico ang kanyang kamay para tawagin ang waiter. Inabot niya ang kanyang itim na credit card nang may labis na yabang. Ang card na sa loob ng 7 taon ay si Althea ang lihim na nagbabayad ng bawat utang sa pamamagitan ng kanyang personal na trust fund. Lumipas ang ilang minuto. Bumalik ang waiter na may bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang muka. "Pasensya na po, Sir Rico. Ngunit ang inyong card ay declined. Baka po may iba kayong card na magagamit?" Nawala ang ngiti sa labi ni Rico. "Anong declined? Imposible. Baka sira lang ang machine nyo. Subukan mo ulit. Iyan ay isang limitless card."
Muling sinubukan ng waiter, ngunit sa pagkakataong ito, mas lalong naging seryoso ang sitwasyon. Sir, ayon po sa system, ang account na ito ay closed by the owner. Wala na pong aktibong account sa ilalim ng pangalang ito. Naramdaman ni Rico ang mabilis na pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Ang mga tao sa kabilang mesa ay nagsisimula na siyang tignan. Si Beatrice naman ay tila nahihiya na rin sa sitwasyon. Kinuha ni Rico ang isa pang card mula sa kanyang wallet at isa pa. Ngunit lahat ng yon ay nagbibigay ng parehong resulta. Rico, what's happening? Nakakahiya, maraming tao. Bulong ni Beatrice. Ang kanyang boses ay hindi na kasing tamis ng kanina. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang penthouse suite na pagmamay-ari ng mga Villanueva, nakatayo si Althea sa harap ng malaking salamin. Hinubad na niya ang kanyang lumang apron at kupas na damit. Nakasuot na siya ngayon ng isang seda na pantulog at sa kanyang leeg ay kumikinang ang isang diamanteng pendant, ang simbolo ng kanyang tunay na pagkakailanlan. Kinuha niya ang kanyang bagong cellphone at nakita ang isang notification. Ang unang batch ng credit card cancellations ay matagumpay. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Althea. Ito pa lamang ang simula. Ang bawat sentimong ginamit ni Rico para ipang-akit kay Beatrice ay bawat patak ng pawis at luha na ninakaw nito sa kanya sa loob ng 7 taon. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Nang sagutin niya ito, isang boses ng lalaki ang narinig niya. Isang boses na tila pamilyar, malalim, at puno ng otoridad. Althea, alam kong malaya ka na. Handa ka na bang harapin ang totoong laban? Napakunot ang noo ni Althea. Sino ito? Ang taong 7 taon ding naghintay para sa gabing ito. Sagot ng lalaki bago maputol ang linya. Ang bawat pangako ay may kalakip na sakripisyo at ang bawat sakripisyo ay may hangganan. Sa gitna ng marangyang katahimikan ng kanyang penthouse suite, nakatitig si Althea sa isang luma at kupas na litrato. Ito ang tanging alaala na dinala niya mula sa mansyon ng mga Salazar. Isang litrato niya kasama ang kanyang lolo, si Don Vicente Villanueva. Ang kislap ng mga ilaw ng lungsod ng Makati sa labas ng bintana ay tila mga anino ng kahapon na unti-unting bumabalik sa kanyang gunita. Tila bumalik ang kanyang diwa sa loob ng isang malamig na silid sa ospital 7 taon na ang nakalilipas. Ang amoy ng gamot at ang mahinang tunog ng mga makinang sumusuporta sa buhay ng kanyang lolo ang tanging maririnig sa silid na iyon. Ang matandang lalaki na dati ay kinatatakutan at iginagalang sa mundo ng negosyo ay nakahiga doon, mahina at pilit na humihinga. Althea, apo! Mahinang tawag ni Don Vicente. Ang kanyang mga kamay, na dati ay matatag, ay nanginginig habang hinahawakan ang kamay ni Althea. Ang mundong ito ay mapanlin lang. Ang yaman ay isang maskara na naglalabas ng tunay na kulay ng mga tao. Gusto kong makita mo ang mundo ng walang proteksyon ng iyong pangalan. Umiiyak si Althea noon, hindi maintindihan ang ibig sabihin ng kanyang lolo. Lolo, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Magpagaling po kayo, ngunit umiling ang matanda. Ito ang hiling ko sa iyo. 7 taon. 7 taon kang mamumuhay ng payak. Itago mo ang iyong pagkakakilanlan. Huwag mong gagamitin ang yaman ng mga Villanueva. Sa loob ng 7 taon, hanapin mo ang taong mamahalin ka hindi dahil sa iyong pera, kundi dahil sa iyong puso. At sa loob ng 7 taon, magmamasid ako mula sa kabilang buhay kung handa ka na bang hawakan ang timon ng ating imperyo. Iyon ang simula ng kanyang kalbaryo. Pinili niyang pakasalan si Rico Salazar, ang lalaking akala niya ay ang sagot sa kanyang panalangin. Isang simpleng empleyado pa lamang si Rico noon at naniwala si Althea na ang pag-ibig nito ay tapat dahil wala siyang kahit anong maibibigay kundi ang kanyang sarili. Ngunit hindi niya alam, ang pag-ibig ni Rico ay parang isang bahay na buhangin
madaling gumuho sa unang bugso ng kasakiman. Sa bawat sampal ni Doña Elvira, sa bawat pang-iinsulto ni Rico, at sa bawat gabing natulog siyang gutom at pagod, ang mga salita ng kanyang lolo ang nagsilbing tanging sandigan niya. Ngunit may isang bagay pa na hindi nasasabi ni Don Vicente bago ito pumanaw. Nabalik lamang ang diwa ni Althea nang marinig niya ang mahinang katok ni Nestor. Pumasok ang matanda na may dalang isang maliit na kahon na gawa sa nara. Ma'am Althea, ito po ang huling habilin ng inyong lolo na kailangan nating buksan sa araw ng inyong paglaya. Malungkot na pahayag ni Nestor. Dahan-dahang binuksan ni Althea ang kahon. Sa loob nito ay may isang lumang susi at isang sulat na may selyo ng pamilya Villanueva. Ang papel ay madilaw na dahil sa katandaan, ngunit ang bawat salitang nakasulat doon ay tila sumisigaw ng katotohanan. Sa aking pinakamamahal na Althea, basa niya sa kanyang isipan. Ang 7 taon ay hindi lamang pagsubok sa iyong pagkatao. Ito rin ay proteksyon. Ang pagkamatay ng iyong mga magulang ay hindi isang aksidente sa kalsada gaya ng iniulat ng mga awtoridad. May mga taong nagnais na ubusin ang ating lahi para makuha ang ating kapangyarihan. Tumigil ang tibok ng puso ni Althea. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang aksidente na kumitil sa buhay ng kanyang ama at ina, 12 taon na ang nakalilipas, ay palaging isang malaking sugat sa kanyang puso na hindi kailanman naghilom. Nalaman ko ang katotohanan noong huli na ang lahat, pagpapatuloy ng sulat, at ang isa sa mga taong sangkot sa pananabutahe sa sasakyan ng iyong ama ay may koneksyon sa pamilyang pinili mong paglingkuran. Althea, mag-ingat ka. Ang kaaway ay hindi lamang nasa labas, sila ay maaring nasa loob mismo ng bahay na iyong tinirhan. Nanigas si Althea sa kanyang kinatatayuan. Ang pait na nararamdaman niya para kay Rico ay biglang napalitan ng isang matinding kilabot. Hindi lamang pala puso ang ninakaw sa kanya ng mga Salazar, maaaring ang dugo ng kanyang mga magulang ay nasa mga kamay rin ng pamilyang ito. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Nestor nang makita ang pamumutla ng kanyang amo. Hindi sumagot si Althea. Ibiniling niya ang kanyang tingin sa dilim ng gabi. Ang paghihiganti na binalak niya para sa kanyang nasirang dangal ay tila naging isang maliit na bagay kumpara sa katarungang kailangan niyang makamit para sa kanyang mga magulang. Sino sa mga Salazar ang may kinalaman? Si Doña Elvira ba na puno ng puot? O ang yumaong asawa nito na siyang nagtatag ng kanilang munting negosyo gamit ang puhunang hindi malaman kung saan nanggaling? Ang bawat piraso ng puzzle ay nagsisimula ng mabuo, ngunit ang bawat bahagi nito ay mas masakit pa sa nauna. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang tumunog muli ang kanyang bagong telepono. Isang mensahe ang pumasok mula sa hindi kilalang numero. Huwag kang masyadong magtiwala sa mga nakikita mo, Althea. Ang laro ay kasisimula pa lang. Ang mamahaling sutla ay malamig sa aking balat, ngunit ang hapdi sa aking puso ay nananatiling nagniningas na parang baga na ayaw mamatay. Sa gitna ng malawak at madilim na penthouse, nakatayo si Althea sa harap ng malaking bintana. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa pagkayod at paglilinis ng dumi ng ibang tao sa loob ng 7 taon, ay tila naninibago sa lambot ng telang suot niya. Sa kabila ng lahat ng yaman na muli niyang hawak, may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang nananatiling sugatan, naghahanap ng katarungang higit pa sa salapi. Hindi siya makatulog. Ang bawat pagpikit ng kanyang mga mata ay nagdadala sa kanya pabalik sa silid na yon, kung saan siya inalipusta ni Rico at Beatrice. Upang payapain ang kanyang diwa, lumabas siya patungo sa roof deck garden ng gusali, isang lihim na paraiso sa gitna ng semento at asero. Ang amoy ng mga sariwang rosas at dama de noche ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang kabataan, noong ang mundo ay puno pa ng kulay at hindi ng pait. Sa gitna ng mga halaman, isang anino ng lalaki ang nakatayo. Ang matikas nitong tindig at ang paraan ng paghawak nito
Sa baso ng alak ay nagpapakita ng isang awtoridad na hindi kailangang isigaw. Ang mga bituin ay hindi nagbabago, Althea. Kahit ilang 7 taon pa ang lumipas, sila pa rin ang parehong mga saksi sa iyong tunay na ningning. Ang boses na yon, malalim, tila isang mahinahong himig sa gitna ng ingay, ay nagpalingon kay Althea. Julian? Si Julian Valderrama. Ang tanging tao na nakakilala sa kanya bago pa siya naging anino ni Rico Salazar. Isang matagumpay na abogado at ang pinagkakatiwalaang kanang kamay ng kanyang lolo Vicente. Ngunit higit pa doon, si Julian ang lalaking huling nakita ni Althea bago siya tuluyang pumasok sa kanyang 7 taong pagpapakasakit. Dahan-dahang lumapit si Julian. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa kanyang mukha, nagpapakita ng mga matang puno ng pag-unawa at isang malalim na lungkot. Sabi ko na nga ba, dito kita matatagpuan, ang paboritong hardin ni Don Vicente. Anong ginagawa mo rito, Julian? Paano mo nalamang narito ako? Tanong ni Althea. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Hindi agad sumagot ang lalaki. Kinuha niya ang kamay ni Althea, ang kamay na may mga paso at serye ng maliliit na peklat mula sa pagluluto at pagtatrabaho sa kusina ng mga Salazar. Hinawakan niya ito ng may labis na pag-iingat. Tila ba hawak niya ang isang mamahaling porselana na maaring mabasag sa kaunting pagkakamali. 7 taon akong nagmasid mula sa malayo, Althea. 7 taon akong nagngit-ngit sa galit. Habang nakikita kitang minamaliit ng mga taong walang kahit katiting na halaga kumpara sa'yo. Bulong ni Julian. Kinuha niya ang isang maliit na pamahid at dahan-dahang inilapat ito sa mga sugat sa daliri ni Althea. Huwag mo nang itago ang sakit. Tapos na ang panahong kailangan mong maging matatag ng mag-isa. Sa simpleng haplos na yon, tila gumuho ang pader na itinayo ni Althea sa kanyang puso. Ang init ng kamay ni Julian ay nagdala ng isang uri ng kaginhawaan na hindi niya naramdaman mula kay Rico. Ito ay hindi pag-ibig na humihingi ng kapalit, kundi isang pag-ibig na nagbibigay ng proteksyon. Bakit hindi ka lumapit noon? Bakit hinayaan mo akong magtiis? Tanong ni Althea. Ang mga luha ay unti-unti nang namumuo sa kanyang mga mata. Dahil iyon ang hiling ng iyong lolo. At dahil alam kong kailangan mong makita ang dumi ng mundo para malaman mo kung gaano kakalinis. Pero tapos na ang pagtitiis, Althea. Nandito na ako. Hindi na kita hahayaang masaktan muli. Nanatili silang magkatabi sa ilalim ng mga bituin. Ang katahimikan ay puno ng mga pangakong hindi pa binibigkas. Ngunit sa gitna ng sandaling iyon ng kapayapaan, ang panganib ay muling kumatok sa pintuan. Kinabukasan, sa gitna ng mataong kalsada ng Makati, nakasakay si Althea sa likod ng kanyang Rolls-Royce patungo sa isang mahalagang pulong. Sa tapat ng isang pulang ilaw, huminto ang kanilang sasakyan sa tabi ng isang kulay pilak na SUV. Sa loob ng SUV na yon, lumingon si Beatrice. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita niya ang pamilyar na muka sa loob ng marangyang sasakyan sa kanyang tabi. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang babaeng nakasuot ng mamahaling salamin at may aura ng isang reyna ay walang iba kundi ang basurang asawa na pinalayas nila kagabi. Althea? Ang tanging nasambit ni Beatrice habang mabilis na bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Bago pa man makakilos si Beatrice, nagbago na ang ilaw at mabilis na humarurot ang sasakyan ni Althea na iwan ang mistress ni Rico na tulala at puno ng kaba. Ang lihim na pilit itinago sa loob ng 7 taon ay nagsisimula na ring lumabas at sa pagkakataong ito, wala nang lugar para sa pagtatago. Ang bawat pinto na aking isinara ay tila ba nagbubukas ng isang madilim na bangin na unti-unting lumalamon sa aking dangal. Sa loob ng kanyang opisina, na dati ay puno ng yabang at awtoridad, nakaupo si Rico Salazar habang nakatitig sa screen ng kanyang laptop. Ang bawat numero na nakasulat doon ay kulay pula, isang babala ng mabilis na paglubog ng kanyang kumpanya. Ang mga payroll ng kanyang mga empleyado
ay hindi pa nababayaran at ang mga utang sa supplier ay tila mga higanteng anino na nagbabanta sa kanyang kinabukasan. Paano ito nangyari? Isang gabi lang. Isang gabi lang at tila naglaho ang lahat ng pinaghirapan ko. Madiing bulong ni Rico habang isinasabunot ang kanyang mga daliri sa kanyang buhok. Ang tunog ng pagbagsak ng kanyang mga dokumento sa sahig ay bumasag sa nakakabinging katahimikan ng silid. Pumasok si Beatrice, hindi na ang nakangiti at malambing na doktora, kundi isang babaeng puno ng pagkairita. Rico, tinawagan ako ng bangko. Ang loan application natin para sa bagong klinika ay na-cancel. Anong ginagawa mo? Akala ko ba kontrolado mo ang lahat? Hindi ko alam, Beatrice. Tila may kung sinong maligno na humaharang sa bawat transaksyon ko. Sigaw ni Rico, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Dahil ito sa babaeng yon. Simula nang umalis si Althea, tila dinala niya ang swerte ko. Ang malas ng babaeng yon, pati ang pag-alis niya ay naninira pa. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, ang tanging pag-asa na nakikita ni Rico ay ang pakikipag-ugnayan sa Villanueva Holdings. Ayon sa kanyang mga balita, ang dambuhalang kumpanyang ito ay naghahanap ng mga lokal na partner para sa isang multi-billion peso project sa real estate. Kapag nakuha niya ang kontratang ito, hindi lamang siya makakabangon, kundi magiging isa siya sa pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Agad na nag-ayos si Rico. Isinuot niya ang kanyang pinakamahal na suit, kahit na ang kuryente sa kanyang opisina ay muntik na ring maputol. Nagtungo siya sa main tower ng Villanueva Holdings. Nang walang appointment, umaasa na ang kanyang pangalan bilang isang Salazar ay sapat na para pagbuksan siya ng pinto. Sa lobby ng gusali, sinalubong siya ng isang malamig at napakagandang sekretarya. Good morning. I am Rico Salazar of Salazar Developments. I am here to see the CEO for a very important business proposal. Tiningnan siya ng sekretarya mula ulo hanggang paa. Isang mapanuring tingin na tila ba binabasa ang bawat kasinungalingan sa kanyang pagkatao. Do you have an appointment, Mr. Salazar? Wala. Pero sabihin mo sa kanya na ang pamilya Salazar ang pinakakwalipikadong partner para sa project na ito. Ang oras ko ay mahalaga at sigurado akong ang oras ng CEO ay mas mahalaga para masayang sa mga maliliit na kumpanya. Tugon ni Rico, pilit na ibinabalik ang kanyang dating yabang. Ang sekretarya ay tumalikod at may kinausap sa intercom sa loob ng ilang sandali. Habang naghihintay, si Rico ay naglalakad-lakad sa lobby, hinahangaan ang karangyaan ng paligid. Hindi niya alam na sa itaas ng gusaling iyon, sa loob ng isang soundproof na opisina, nakaupo si Althea habang pinapanood siya sa CCTV screen. Sa tabi ni Althea ay nakatayo si Julian. Ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa habang may maliit na ngisi sa kanyang mga labi. Mukhang desperado na ang dati mong asawa, Althea. Gusto mo bang palayasin ko na siya rito? Tumingin si Althea sa monitor. Nakita niya ang lalaking minahal niya ng 7 taon. Ang lalaking itinuring siyang basura, ngayon ay naghihintay na parang isang pulubi sa kanyang sariling pamamay. Ang pait sa kanyang puso ay naroon pa rin, ngunit ang determinasyon niyang makamit ang katarungan ay mas matimbang. Hindi, Julian. Papasukin mo siya. Hayaan mo siyang umasa. Gusto kong makita kung hanggang saan ang kayang ibaba ng isang Rico Salazar para sa pera. Malamig na utos ni Althea. Bumalik ang sekretarya sa harap ni Rico. Mr. Salazar, ang CEO, ay may bakanteng oras bukas ng 8:00 ng umaga. Maaari kayong bumalik para sa isang formal na presentation. Halos mapatalon si Rico sa tuwa. Sa kanyang isip, ito na ang simula ng kanyang muling pagbangon. Sinasabi ko na nga ba, walang sino man ang makakatanggi sa isang Salazar. Umalis si Rico na may malawak na ngiti. Hindi napapansin ang mapanuyang tingin ng mga gwardiya sa kanya. Sa loob ng sasakyan, tinawagan niya si Doña Elvira. Ma, maayos na ang lahat. Bukas, magkakaroon na tayo ng kasunduan sa pinakamayamang pamilya sa Pilipinas
Mapapalitan na rin natin ang mga alahas mong nawala. Ngunit habang nagdiriwang si Rico, si Althea ay nakatayo sa tuktok ng tower, pinagmamasdan ng paglubog ng araw. Ang bawat sandali ng katahimikan ay tila isang paghahanda para sa isang malakas na bagyo. Isang tanong ang nananatili sa hangin. Ano ang gagawin ni Rico kapag nalaman niyang ang taong hihilingan niya ng tulong para isalba ang kanyang buhay ay ang babaeng mismong itinapon niya sa basurahan? Ang bawat baitang ng hagdan ng aking inakyat ay tila ba naglalapit sa akin sa isang rurok na hindi ko inakalang magiging aking bitayan. Ang sikat ng araw sa ika-50 palapag ng Villanueva Tower ay tila mas maliwanag at mas malupit. Suot ang kanyang pinakamahal na suit na may bahid pa ng amoy ng mamahaling pabango, naglalakad si Rico Salazar sa mahabang hallway patungo sa main boardroom. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa makintab na marmol ay tila ba tumitibok kasabay ng kanyang kaba. Galingan mo, Rico. Ito na ang huling baraha mo. Bulong niya sa kanyang sarili habang inaayos ang kanyang kurbata sa harap ng salamin. Dahan-dahang bumukas ang malaking pinto ng boardroom. Ang amoy ng sariwang kape at mamahaling katad ay bumalot sa kanya. Sa gitna ng mahabang lamesang gawa sa nara, nakaupo si Julian Valderrama, seryoso at binabasa ang ilang dokumento. Ngunit ang pansin ni Rico ay naagaw ng isang malaking upuan na nakatalikod sa kanya. Nakaharap sa malawak na bintana na nagpapakita ng buong ganda ng Kalakhang, Maynila. Good morning, Mr. Valderrama. I am Rico Salazar. I believe I have an appointment with the CEO. Sabi ni Rico. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses upang hindi mahalata ang panginginig ng kanyang mga kamay. Hindi tumingin si Julian sa kanya. Maupo ka, Mr. Salazar. Ang CEO ay handa ng pakinggan ang iyong proposal. Ngunit babalaan kita, hindi kami tumatanggap ng mga kumpanyang walang sapat na integridad. Napakunot ang noo ni Rico ngunit agad din siyang ngumiti ng plastic. Makakaasa kayo. Ang Salazar Developments ay may mahabang tradisyon ng husay at integridad. Nagsimulang magsalita si Rico. Sa loob ng 10 minuto, inilatag niya ang kanyang mga plano, ang kanyang mga pangarap, na muling itayo ang kanyang nasisirang imperyo. Pinaganda niya ang bawat salita, gumamit ng mga terminong teknikal upang magmukhang matalino. Ngunit sa bawat salitang binibitawan niya, ang taong nasa upuan ay nanatiling tahimik. Hindi gumagalaw. Tila isang rebulto ng kapangyarihan. And finally, sir, with the help of Villanueva Holdings, we can dominate the South market. I assure you, this partnership will be the most profitable move you will ever make. Pagtatapos ni Rico, hingal na hingal at puno ng pag-asa. Dahan-dahang uminog ang malaking upuan. Ang bawat segundo ng pag-ikot nito ay tila tumatagal ng 1 taon sa paningin ni Rico. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, naghahanda sa pagkakakilala sa pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Nang tuluyang humarap ang upuan, ang lahat ng kulay sa mukha ni Rico ay biglang naglaho. Ang kanyang panga ay tila nawalan ng lakas at dahan-dahang lumaylay. Ang ballpen na hawak niya ay nahulog sa sahig, lumilikha ng isang mahinang tunog na umalingaw-ngaw sa kabuuan ng tahimik na silid. Doon, sa gitna ng kapangyarihan, nakaupo si Althea. Hindi ang Althea na may suot na kupas na apron at amoy sibuyas mula sa kusina. Hindi ang Althea na yumuyuko sa bawat sigaw ni Doña Elvira. Ang babaeng nasa harap niya ay nakasuot ng isang emerald green na suit. Ang buhok ay maayos na nakastyle at ang mga mata ay tila 2 talim ng espada na handang humiwa sa kanyang pagkatao. Althea? Ang tanging lumabas sa nanginginig na labi ni Rico. Ang hangin sa kanyang lalamunan ay tila namuo, naging isang matigas na bara na nagpahirap sa kanyang paghinga. Isang malamig at maliit na ngisi ang gumuhit sa labi ni Althea. Good morning, Mr. Salazar. Nakalimutan mo yata ang protocol. Sa silid na ito, hindi Althea ang tawag mo sa akin.
I am the CEO of Villanueva Holdings. Naramdaman ni Rico ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Ang bawat alaala ng kanyang panglalait, ang bawat sampal ng kanyang mga salita noong gabi ng divorce ay tila bumalik sa kanya ng 10 beses na mas masakit. Ang babaeng itinapon niya sa kalsada ay ang babaeng hawak ngayon ang kanyang leeg. Paano? Paano nangyari ito? Bulong ni Rico, tila nawawala sa sarili. Nangyari ito dahil habang abala ka sa paggastos ng perang hindi mo naman pag-aari, abala ako sa pagtitiis para sa araw na ito, sabi ni Althea habang dahan-dahang tumatayo. Lumapit siya kay Rico. Ang bawat hakbang niya ay tila tunog ng isang hatol. Tumigil siya sa tapat ni Rico. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Althea ay bumalot sa kanya. Isang amoy na nagpapaalala sa kanya kung gaano kalayo na ang narating ng babaeng ito mula sa kanyang piling. Ang iyong proposal, Mr. Salazar, ay kasing dumi ng iyong pagkatao, madiing sabi ni Althea, habang kinukuha ang makapal na folder ng presentation ni Rico at dahan-dahang hinuhulog ito sa basurahan sa tabi ng kanyang lamesa. Nanatiling tulala si Rico, nakatingin sa kanyang mga pangarap na ngayon ay nasa loob na ng basurahan. Ang kanyang yabang ay tuluyang gumuho, pinalitan ng isang matinding takot at kahihiyan. Julian, escort Mr. Salazar out. I have a meeting with people who actually have souls. Utos ni Althea nang hindi na muling tumitingin sa kanyang dating asawa. Habang hinihila ni Julian si Rico palabas ng boardroom, isang katanungan ang pilit na sumasaksak sa isipan ng lalaki. Ilang buhay pa ba ang kailangan niyang pagdusahan para mapatawad siya ng reynang ngayon lang niya tunay na nakilala? Ginawa mo ba ang lahat ng ito para lang saktan ako, Althea? Pinagmukha mo akong tanga sa loob ng 7 taon. Ang boses ni Rico ay hindi na puno ng takot, kundi ng isang mapanganib na uri ng galit. Isang galit na nagmumula sa isang taong huli na sa kanyang sariling kasalanan, ngunit pilit pa ring bumabaliktad. Sa halip na humingi ng tawad, pinili niyang gamitin ang huling sandata na alam niya, ang pagbaling ng sisi sa biktima. Nakatayo si Althea sa likod ng kanyang lamesa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid nito hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ang bawat salita ni Rico ay tila isang maruming putik na pilit ibinabalik sa kanyang malinis na kasuotan. Niloko mo ako! Sigaw ulit ni Rico. Habang dahan-dahang lumalapit kay Althea, hindi pinapansin ang babala sa mga mata ni Julian. Kaya pala wala kang kibo kahit anong gawin ko. Kaya pala hinahayaan mo lang akong magmukhang masama dahil alam mong ikaw ang may hawak ng alas. You played me, Althea. Sa ating dalawa, ikaw ang mas masama dahil pinanood mo akong mahirapan habang nakaupo ka sa bilyon-bilyong piso mo. Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Althea. Isang tawang walang bahid ng saya, kundi puno ng pait na naipon sa loob ng halos 3,000 araw. Nahirapan, Rico? Aling bahagi ng buhay mo ang mahirap? Tanong ni Althea. Ang kanyang boses ay tila isang talim na dahan-dahang humihiwa sa hangin. Ang mahirap ba ay ang pagkain ng masasarap na luto ko habang nilalait mo ang pagkatao ko? O ang paggastos ng allowance na galing sa trust fund ko habang tinatawag mo akong pabigat? Pinanood kita? Hindi, Rico. Nagsilbi ako sa'yo. Ibinigay ko ang buhay ko sa'yo dahil naniwala ako sa pangako mong mamahalin mo ako kahit wala akong anuman. Pero ang totoo, wala ka palang kakayahang magmahal ng kahit sino bukod sa sarili mo. You were hiding things from me. Depensa ni Rico, ang kanyang muka ay namumula na sa galit at kahihiyan. Kung sinabi mo sa akin ang totoo, hindi sana tayo umabot sa ganito. Hindi ko sana kailangang humanap ng iba na susuporta sa akin. Kaya mo ako ipinagpalit dahil akala mo ay wala akong pera? Madiing tanong ni Althea. Lumapit siya kay Rico hanggang sa magtapat ang kanilang mga mukha. Ibig sabihin, ang katapatan mo ay may presyo. Ang pag-ibig mo ay nakadepende sa laman ng pitaka.
Iyan ang pinagkaiba nating dalawa, Rico. Minahal kita nung akala ko ay wala kang kahit ano. Pero itinapon mo ako nung akala mo ay wala akong kahit ano. Naramdaman ni Rico ang matinding pait sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang saktan ang babaeng nasa harap niya upang maibalik ang kanyang nawalang dignidad. Itinaas niya ang kanyang kamay. Tila ba dinala ng dating gawin ang pananakit sa loob ng kanilang bahay. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang kamay, isang matikas na bisig ang humarang sa kanya. Si Julian. Ang hawak ni Julian sa pulsuhan ni Rico ay tila isang bakal na sipit, madiin at hindi matitinag. "Huwag mong susubukan, Salazar." Babala ni Julian, ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng panganib. "Hindi na ito ang bahay mo kung saan malaya kang makapanakit. Sa gusaling ito, ikaw ay isang trespasser na lamang. Bitawan mo ako. Sino ka ba?" Bulyaw ni Rico, pilit na kumakawala. "Siya ang lalaking mas nakakakilala sa halaga ko kaysa sayo." Sagot ni Althea para kay Julian. "Julian, sapat na ang dumi sa silid na ito. Palabasin mo na siya." Habang pilit na hinihila ni Julian si Rico patungo sa pinto, lumingon pa ang lalaki. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa puot. "Hindi pa tayo tapos, Althea. Hinding-hindi kita mapapatawad sa ginawa mo. Sisiguraduhin kong babagsak ka rin." Nang tuluyang sumara ang pinto, ang katahimikan sa boardroom ay naging mabigat. Nanatiling nakatayo si Althea, ngunit ang kanyang balikat ay unti-unting lumaylay. Ang kanyang matatag na anyo ay dahan-dahang gumuho nang wala na ang kanyang kaaway. Napahawak siya sa sandalan ng upuan, ang kanyang paghinga ay bumibilis at ang kanyang mga mata ay nagsimulang mangilid ng luha. Ang bawat salita ni Rico, ang pagsisi nito sa kanya, ang pagbabaliktad ng katotohanan, ay tila mga lason na pilit pa ring sumisira sa kanyang sistemang sinusubukan niyang linisin. Lumapit si Julian at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Althea. Hindi siya nagsalita, ngunit ang init ng kanyang palad ay nagsilbing angkla ni Althea sa gitna ng bumuho niyang emosyon. "Tama na, Althea. Huwag mong hayaang pasukin ng mga salita niya ang bago mong mundo," mahinahong sabi ni Julian. Tumingin si Althea kay Julian. Ang isang patak ng luha ay tuluyang gumulong sa kanyang pisngi. "Bakit, Julian? Bakit kailangan niyang gawing kasalanan ko ang lahat ng pananakit niya? Dahil iyon lang ang tanging paraan para hindi niya harapin ang sarili niyang kademonyuhan," sagot ng lalaki. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang madilim na kwarto, nakaupo si Beatrice habang hawak ang isang envelope na puno ng mga litrato. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Hindi lamang pala si Althea ang may itinatago. Ang mga transaksyong ginagawa niya sa likod ng lisensya niya bilang doktora ay unti-unti nang lumalabas. At alam niyang hindi siya titigilan ni Althea hanggat hindi siya nadudurog. Kinuha ni Beatrice ang kanyang telepono at may tinawagan. Kailangan natin siyang pigilan. Ngayon din, bago pa niya mailabas ang lahat ng hawak niyang ebidensya. Iyang bawat patak ng kandila sa madilim na sala ay tila ba isang huling hininga ng isang imperyong unti-unti nang nilalamon ng lupa. Ang mansyon ng mga Salazar, na dati ay puno ng liwanag at ingay ng karangyaan, ay nababalot ngayon ng isang nakakabinging katahimikan. Ang tunay na tunog ng kahirapan ay hindi ang ingay ng kalsada, kundi ang biglaang pagkawala ng mahinang hininga ng aircon at ang paghinto ng lahat ng kasangkapang dekuryente. Putol na ang linya ng kuryente at tubig dahil sa ilang buwang hindi pagbabayad. Sa gitna ng sala, nakaupo si Doña Elvira sa kanyang paboritong velvet na upuan. Suot pa rin niya ang kanyang mamahaling seda na gown, ngunit ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis dahil sa init ng gabi. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na pinapaypayan ang sarili gamit ang isang abaniko na gawa sa mamahaling lace. Nasaan ang mga katulong? Bakit walang nagsisindi ng kandila sa hallway? Sigaw ni Doña Elvira.
Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang sarili niyang boses na umalingaw-ngaw sa bakanteng bahay. Umalis na ang lahat. Ang mga katulong na dati niyang minamaltrato ay nag-alsa at umalis nang malaman nilang wala nang pambayad ng sahod si Rico. Naiwan siyang mag-isa sa dilim kasama ang mga anino ng kanyang sariling kasamaan. Dahan-dahan siyang tumayo at nagtungo sa kanyang kwarto. Sa loob ng kanyang vault, kinuha niya ang isang malaking kahon ng alahas. Ito ang kanyang huling baraha. Ang mga kwintas at singsing na ito, na ayon kay Rico, ay nagkakahalaga ng milyon-milyon ang magliligtas sa kanila. Kinabukasan, sa ilalim ng matirik na araw, naglakad si Doña Elvira patungo sa isang tanyag na sanglaan sa Maynila. Pilit niyang itinatago ang kanyang mukha sa likod ng malaking salamin, ngunit ang kanyang aura ng pagiging donya ay pilit pa rin niyang bitbit kahit ang kanyang sapatos ay nagsisimula ng sumakit sa mahabang paglalakad. Gusto kong ipasuri ang mga ito. Siguraduhin mong bibigyan mo ako ng pinakamataas na halaga. Ang mga ito ay mula sa pinakamahusay na jeweler sa Paris, mayabang na sabi ni Doña Elvira sa lalaking nasa likod ng glass counter. Kinuha ng lalaki ang isang magnifying loupe at maingat na sinuri ang malaking diamante sa kwintas. Lumipas ang ilang minuto ng nakakabinging katahimikan. Maya-maya, ibinaba ng lalaki ang kwintas at tumingin kay Doña Elvira nang may halong awa at pangungutya. "Madam, mukhang nagkakamali po kayo," sabi ng lalaki. "Anong nagkakamali? Mahalang halaga niyan. Regalo yan ng anak ko." Bulyaw ng matandang babae. "Madam, ang mga diamanting ito ay hindi tunay. Ito ay gawa lamang sa high quality cubic zirconia o sa madaling salita, plastic at kristal na walang halaga sa merkado. Ang ginto ay plated lang din at nagsisimula na itong magbakbak sa likuran." Paliwanag ng lalaki. Tila tumigil ang mundo ni Doña Elvira. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at napakapit siya sa counter. Hindi maaari. Ang anak ko, si Rico, hindi niya ako lolokohin. Pasensya na po, madam. Wala kaming maibibigay sa inyo kahit isang sentimo para sa mga ito. Pagtatapos ng lalaki bago ibinalik ang mga alahas sa kahon, lumabas si Doña Elvira sa sanglaan na tila isang anino na nawalan ng direksyon. Ang mga alahas na ipinagmalaki niya sa kanyang mga kaibigan, ang mga gamit na ipinang-insulto niya kay Althea, ay lahat pala ay peke. Gaya ng buhay na ibinigay sa kanya ni Rico, isang malaking kasinungalingang binalot sa ginto. Nang makauwi siya sa mansyon, naabutan niya si Rico na nakaupo sa hagdanan, magulo ang buhok at amoy alak. Ang mansyon ay may nakadikit na ngayong notice of foreclosure mula sa bangko sa malaking gate nito. "Rico, ang mga alahas. Sabi mo totoo ang mga ito," hagulgol ni Doña Elvira habang ipinupukol ang kahon sa dibdib ng kanyang anak. Ang mga pekeng diamante ay nagkalat sa sahig, kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw, ngunit walang kahit anong halaga. Tumingala si Rico. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. "Kailangan ko ng pera noon, ma. Ibinenta ko ang mga tunay at pinalitan ko ng peke. Akala ko naman hindi mo malalaman. Akala ko mababawi ko rin agad." "Hayop ka! Pinagtaksilan mo ang sarili mong ina!" sigaw ni Doña Elvira habang pinagbabagsak ang kanyang mga kamay sa balikat ni Rico. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, isang puting sobre ang nakita ni Doña Elvira sa paanan ng pinto. Binuksan niya ito nang nanginginig ang mga kamay. Ito ay hindi mula sa bangko. Ito ay mula sa isang private investigator. Sa loob ng sobre ay may mga litrato ni Beatrice, ang babaeng pinili nila para palitan si Althea. Sa mga litrato, makikitang may kasamang ibang lalaki si Beatrice at may mga dokumentong nagpapatunay na ang lisensya nito bilang doktora ay matagal nang binawi dahil sa maling practice. "Rico, tingnan mo ito," bulong ni Doña Elvira. Ang kanyang boses ay tila isang huling hininga ng pag-asa
na tuluyan ng napatid. Habang tinitingnan ni Rico ang mga litrato, isang malakas na katok ang narinig nila mula sa labas ng gate. Hindi ito ang mga opisyal ng bangko. Ang mga tao sa labas ay nakasuot ng uniforme ng pulis. Buksan niyo ang pintong ito. Wala kayong karapatang pumasok ng walang pahintulot sa pamamahay ng isang Salazar. Ang sigaw ni Doña Elvira ay pumailan lang sa madilim na pasilyo ng mansyon, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang tinig ay walang kapangyarihan. Wala na ang mga gwardyang dati ay sumusunod sa kanyang bawat kumpas. Ang tanging sumagot sa kanya ay ang malakas at sunod-sunod na katok na tila ba gigibain ang malaking pintong gawa sa Nara. Nang dahan-dahang bumukas ang pinto, hindi ang mga opisyal ng bangko ang pumasok. 3 lalaking nakauniforme ng pulis at 2 tauhan mula sa National Bureau of Investigation ang bumulaga sa kanila. Ang liwanag mula sa kanilang mga flashlight ay tumama sa mukha ni Rico na kasalukuyan pang nakaupo sa sahig, napapaligiran ng kanyang mga pekeng alahas. Rico Salazar, kasama rin namin ang warrant para kay Beatriz Galvez, na kilala rin bilang Doktora Beatriz. Seryosong pahayag ng opisyal. Kayo ay inaarestong may kaugnayan sa malawakang insurance fraud, medical malpractice at money laundering gamit ang mga kumpanyang nakapangalan sa Salazar Developments. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Rico. Anong sinasabi niyo? Si Beatriz ay isang lisensyadong doktora. Wala akong alam sa mga sinasabi niyo. Ang lisensyang sinasabi mo, Mr. Salazar, ay peke. Gaya ng mga alahas na hawak mo ngayon. Madiing sagot ng opisyal habang inilalabas ang mga posas. Sa gitna ng kaguluhan, isang figura ang dahan-dahang lumabas mula sa anino ng kusina. Si Beatriz, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot. Akmang tatakas siya sa likurang pinto. Ngunit agad siyang naharang ng mga awtoridad. Rico, tulungan mo ako. Sabihin mo sa kanila na wala akong kinalaman. Sigaw ni Beatriz, ang kanyang boses ay hindi na ang malambing na tinig na ginamit niya para akitin ang lalaki. Ito ay isang boses ng isang desperadong kriminal. Tumingin si Rico kay Beatriz at sa unang pagkakataon, nakita niya ang babae nang walang anumang kolorete. Nakita niya ang isang estranghero na sumira sa kanyang buhay. Ang babaeng naging dahilan kung bakit niya itinapon ang isang brilyanteng gaya ni Althea para sa isang pirasong basag na salamin. Ikaw, bulong ni Rico, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ginamit mo lang ako. Ginamit mo ang kumpanya ko para sa mga iligal na gawain mo. Huwag kang magmalinis, Rico! Bulyaw ni Beatriz habang pilit na kinakawala ang kanyang mga kamay sa mga pulis. Masaya ka ring tumatanggap ng mga komisyon noon. Akala mo ba ay saan nanggagaling ang perang pambili mo ng mga kotse at pambayad sa luho ng nanay mo? Pareho tayong madumi. Ang bawat salita ni Beatriz ay tila mga sampal na dumapo sa mukha ni Doña Elvira. Ang matandang babae ay napasandal sa pader. Dahan-dahang napaupo habang pinapanood ang kanyang anak na pinupusasan. Ang kanyang dangal, ang kanyang pangalan, at ang kanyang buhay ay tuluyan ng gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Habang inilalabas sila ng mansyon, isang itim na sasakyan ang nakaparada sa tapat ng gate. Bumaba ang salamin nito at doon ay tumambad ang mukha ni Althea. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging isang malalim na awa para sa mga taong hindi marunong magpahalaga sa biyaya. Althea! Althea! Iligtas mo ako! Maawa ka! Pagsusumamo ni Rico nang makita ang dating asawa. Sinubukan niyang lumapit, ngunit agad siyang pinigilan ng mga pulis. Alam kong mahal mo pa ako. Huwag mong hayaang mangyari ito sa akin. Tumingin si Althea kay Rico. Ang kanyang puso, na dati ay punong-puno ng pag-ibig para sa lalaking ito, ay wala nang nararamdaman, kundi ang katahimikan ng isang sementeryo. Ang pag-ibig na sinasabi mo, Rico, ay matagal mo nang pinatay. Mahinahong sabi ni Althea. Hindi ako ang nagpakulong sa'yo.
Ang sarili mong mga desisyon at ang iyong kasakiman ang gumawa ng rehas na kinalalagyan mo ngayon. Ipaghihiganti mo ang mga magulang mo, hindi ba? Biglang sigaw ni Beatrice habang isinasakay sa kabilang presinto. Akala mo ba ay tapos na ang lahat? May mas malalim pang lihim ang pamilyang ito, Althea. Isang lihim na kahit ang lolo mo ay hindi nagawang sabihin sa'yo. Napakunot ang noo ni Althea. Ang kaba sa kanyang dibdib ay muling bumalik. Anong sinasabi mo? Ngunit hindi na sumagot si Beatrice. Isinara na ng mga pulis ang pinto ng patrol car at mabilis na humarurot palayo. Naiwan ang nakakabinging wangwang ng sirena na iyonti-unting naglalaho sa gabi. Naiwan si Althea na nakatayo sa labas ng mansyon. Lumapit si Julian sa kanya at dahan-dahang ipinatong ang isang jacket sa kanyang balikat upang protektahan siya sa lamig ng hangin. Huwag kang makinig sa kanya, Althea. Sinusubukan lang niya na guluhin ang isip mo, payo ni Julian. Pero Julian, may kung ano sa paraan ng pagkakasabi niya, bulong ni Althea. Paano kung may kinalaman nga sila sa pagkamatay ng mga magulang ko? Paano kung ang 7 taon ko rito ay hindi lang isang pagsubok, kundi isang paraan para mapalapit ako sa katotohanan? Tumingala si Althea sa madilim na mansyon. Ang bawat bintana nito ay tila mga matang nagmamasid, nagtatago ng mga kwentong hindi pa naisisiwalat. Ang kanyang paglalakbay para sa paghilom ay tila ba dadaan muna sa isang madilim na landas ng nakaraan na mas masakit pa sa kanyang naranasang pagtataksil. Ang bawat hampas ng alon sa pampang ay tila ba isang pagtatangka ng dagat na burahin ang mga bakas ng aking nakaraan na pilit pa ring kumakapit sa aking kaluluwa. Sa isang tahimik na rest house sa tabing dagat sa Batangas, malayo sa ingay ng Maynila at sa gulo ng mga kasong kinakaharap ng mga Salazar, nakatayo si Althea sa balkonahe. Ang simoy ng hangin na may amoy ng asin ay humahaplos sa kanyang mukha, nagdadala ng pansamantalang kapayapaan. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, ang mga salita ni Beatrice ay tila isang sirang plaka na paulit-ulit na tumutugtog, ang lihim ng kanyang pamilya. Dahan-dahang lumabas si Julian mula sa loob ng bahay, may dalang isang malambot na puting shawl. Hindi siya nagsalita. Sa halip ay maingat niyang isinuot ito sa mga balikat ni Althea upang protektahan ang babae sa lamig ng gabi. Salamat, Julian! Mahinang sabi ni Althea, hindi inaalis ang tingin sa abot-tanaw kung saan nagtatagpo ang langit at dagat. Masyadong malalim ang iniisip mo, Althea. Sabi ng doktor, kailangan mong magpahinga. Ang katawan mo ay malaya na, pero ang isip mo ay tila nakakulong pa rin sa mansyong yon, puna ni Julian. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Tumingin si Althea sa kanyang mga kamay. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang mga peklat at bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri ay kitang-kita. 7 taon, Julian. 7 taon akong naniwala na ang pagtitiis ay sapat na para makamit ang masayang pamilya. Pero ngayon, kahit nakuha ko na ang hustisya laban kay Rico, tila may kulang pa rin. Ang bawat tagumpay ko ay may kasamang pait dahil sa mga lihim na hindi ko pa alam. Kinuha ni Julian ang kamay ni Althea. Sa pagkakataong ito, hindi niya ito hinawakan bilang isang abogado o isang tauhan ng kanyang lolo. Ang kanyang pagkakahawak ay matatag, mainit at puno ng damdamin. Dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang hinlalaki sa likod ng palad ni Althea. Tila ba sinusubukang burahin ang bawat sakit na nakaukit doon. Althea, tingnan mo ako, madiing sabi ni Julian. Napilitang humarap si Althea sa lalaki. Ang mga mata ni Julian ay tila 2 bituin na nagbibigay ng liwanag sa kanyang madilim na mundo. Hindi mo kailangang pasanin ang lahat ng ito ng mag-isa. Ang mga lihim na sinasabi ni Beatrice, aalamin natin ang katotohanan. Pero sa ngayon, hayaan mo munang maghilom ang puso mo. Hayaan mong alagaan kita. Hindi dahil ito ang utos ng lolo mo,
kundi dahil ito ang matagal ko nang gustong gawin. Bakit, Julian? Sa dami ng babaeng nakapaligid sa'yo, bakit ang isang tulad ko na wasak na ang buhay ang pinili mong bantayan? Tanong ni Althea, ang kanyang boses ay basag sa emosyon. Isang matamis at malungkot na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Julian. Inilapit niya ang kanyang mukha kay Althea hanggang sa maramdaman nila ang hininga ng isa't isa. Ang distansyang namamagitan sa kanila ay tila naglaho na palitan ng isang kuryenteng nagmumula sa 7 taong pangungulila. Dahil bago ka pa naging asawa ni Rico, bago ka pa naging CEO ng Villanueva Holdings, ikaw na ang kaisa-isang bituin na tinitingala ko mula sa malayo. Pag-amin ni Julian, 7 taon akong nagtiis na makita kang nasasaktan dahil alam kong kailangan mong pagdaanan ang pagsubok ni Don Vicente. Pero sa bawat gabing umiiyak ka, kasama mo akong nasasaktan. Sa bawat sugat mo may sugat din ako. Dahan-dahang itinaas ni Julian ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ni Althea. Ang kanyang hawak ay napakagaan. Tila ba natatakot siyang baka maglaho ang babae kapag hinigpitan niya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Althea ang isang uri ng kilig na hindi niya kailanman naramdaman kay Rico. Isang pakiramdam ng pagiging ligtas, ng pagiging mahalaga, at ng pagiging sapat. Lumapit palalo si Julian at dahan-dahang isinandal ang kanyang noo sa noo ni Althea. Ipinikit ni Althea ang kanyang mga mata. Hinahayaang lamunin siya ng init at bango ni Julian. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang sabay na pagtibok ng kanilang mga puso. Hahayaan mo ba akong manatili sa tabi mo, Althea? Hindi bilang iyong bantay, kundi bilang lalaking magmamahal sa iyo ng buo? Bulong ni Julian. Hindi agad nakasagot si Althea. Ang kanyang puso ay nag-aalinlangan pa, natatakot na baka muling mabasag. Ngunit sa higpit ng hawak ni Julian sa kanyang kamay, naramdaman niya ang isang pag-asa na akala niya ay namatay na kasama ng kanyang nakaraang pagsasama. Ngunit sa gitna ng matamis na sandaling iyon, ang kanyang cellphone sa ibabaw ng lamesa ay biglang umilaw. Isang mensahe ang pumasok, isang lumang litrato na ipinadala mula sa isang hindi kilalang source. Sa litrato, makikita ang kanyang ama at ina na masayang nagtatawanan sa isang garden party. Ngunit sa likuran nila, nakatayo ang isang lalaking may pamilyar na mukha. Ang batang bersyon ng ama ni Rico Salazar na may hawak na isang bote ng alak at may kakaibang tingin sa kanyang mga magulang. Ang caption ng litrato ay sapat na para muling magpabilis ng tibok ng puso ni Althea sa takot. Ang pagkamatay nila ay hindi isang aksidente. Ito ay isang regalo para sa mga Salazar. Ang nakaraan ay isang bangungot na hindi natatapos sa paggising, kundi isang anino na patuloy na humahabol hanggang sa huling hininga. Sa loob ng tahimik na rest house, ang liwanag mula sa screen ng cellphone ni Althea ay tila isang apoy na sumusunog sa kanyang mga mata. Ang litratong nakita niya, ang kanyang mga magulang na masaya, habang sa likuran nila ay naroon ang ama ni Rico na may mapanganib na titig ay nagpadama sa kanya ng isang uri ng lamig na mas matindi pa sa simoy ng dagat. Dahan-dahang binitawan ni Althea ang kanyang telepono sa lamesa. Ang kanyang mga kamay ay hindi lamang nanginginig. Ang mga ito ay tila nawalan na ng buhay. Napahawak siya sa kanyang dibdib, sinusubukang kumuha ng hangin, ngunit ang bawat hininga ay tila may kasamang bubog na sumasaksak sa kanyang baga. Althea? Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Julian nang mapansin ang biglaang pananahimik at pamumutla ng babae. Hindi nakasagot si Althea. Itinuro lamang niya ang telepono. Nang basahin ni Julian ang mensahe at makita ang litrato, ang kanyang panga ay nagtagis at ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa galit. Alam ni Julian ang kasaysayan ng mga Villanueva, ngunit ang ebidensyang ito ay isang bagay na hindi nila inaasahan na lalabas sa ganitong paraan. Ang mga Salazar.
Ang pamilyang pinagsilbihan ko ng 7 taon. Sila ang pumatay sa mga magulang ko? Bulong ni Althea. Ang kanyang boses ay puno ng pait at pagkamuhi. Julian, sa loob ng 7 taon, kumakain ako sa lamesang kasama ang mga taong kumuha sa akin ng lahat. Hinahayaan kong pagsilbihan ang mga taong may dugo ng aking ama at ina sa kanilang mga kamay. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa lalamunan ni Althea. Ito ay hindi lamang iyak ng isang asawang niloko. Ito ay hagulgol ng isang anak na naghahanap ng katarungan para sa mga magulang na hindi man lang niya nabigyan ng maayos na pamamaalam. Ang sakit ay tila isang malaking alon na tuluyan nang tumibag sa pader ng kanyang katatagan. Lumapit si Julian at mahigpit na niyakap si Althea. Hush, Althea, nandito ako. Hindi natin sila hahayaang makatakas. Kung totoo ang hinalang ito, sisiguraduhin kong hindi lang kulungan ang bagsak nila. Ipaparanas natin sa kanila ang impyernong ibinigay nila sa'yo. Habang nagluluksa si Althea sa bisig ni Julian, sa loob ng isang madilim at mabahong selda sa presinto, nakaupo si Rico Salazar. Ang kanyang mamahaling suit ay punit-punit na at puno ng dumi. Sa harap niya, sa kabilang panig ng rehas, ay nakatayo si Beatrice. Pinayagan itong makipag-usap dahil sa kooperasyon nito sa mga awtoridad. Rico, wala na tayong takas, bulong ni Beatrice. Ang kanyang boses ay tila isang ahas na nanunukso. Pero may isang paraan pa. Ang dokumentong itinago ng tatay mo sa vault ng lumang opisina. Ang Project Redemption. Kapag nakuha natin yun, may ebidensya tayo na hindi lang tayo ang madumi. May malaking tao sa likod ng lahat ng ito at magagamit natin yun para makalabas dito. Tumingala si Rico. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. Anong dokumento? Bakit ngayon mo lang sinasabi? Dahil iyon ang huling alas ko, sagot ni Beatrice. Pero kailangan nating kumilos bago pa mahanap ni Althea ang lahat. Bukas, magkakaroon ng grand auction para sa mga ari-arian nyo. Lahat ng gamit sa mansyon at sa lumang opisina ay ibebenta. Kailangan nating makuha ang dokumentong yun bago pa ito mapunta sa kamay ng iba. Kinabukasan, ang araw ay sumikat nang may dalang kakaibang tensyon. Sa labas ng mansyon ng mga Salazar, may isang malaking tarpaulin na nakasabit. Asset liquidation at grand auction. Ang mga dating kaibigan at kakilala ni Rico ay naroon, hindi upang tumulong, kundi upang pagpiestahan ang mga labi ng bumagsak na imperyo. Dumating si Althea kasama si Julian. Nakasuot siya ng itim na damit, tila ba dadalo sa isang libing. Ang bawat hakbang niya sa loob ng mansyon ay puno ng alaala, ngunit sa pagkakataong ito, wala ng takot. Sa gitna ng auction, habang ibinibenta ang mga gamit na dati ay ipinagmamalaki ni Doña Elvira, isang matandang aparador mula sa opisina ng yumaong ama ni Rico, ang inilabas. Ito ay isang antigong kahon na gawa sa mabigat na asero. Ang item na ito ay nakuha mula sa lihim na pader ng dating opisina ni Don Roberto Salazar. Anunsyo ng auctioneer. Naramdaman ni Althea ang isang kakaibang kaba. Tumingin siya kay Julian at tila nagkaintindihan sila. Hindi lamang ito basta gamit. Ito ang susi sa lahat ng kanyang mga katanungan. Nagsimula ang bidding. Sa simula ay mababa ang presyo, ngunit may isang hindi kilalang lalaki sa likuran na patuloy na nagtataas ng halaga. Tila desidido itong makuha ang kahon. 1 million, sigaw ng lalaki. 2 million, kalmadong sagot ni Althea habang nakatitig ng diretso sa auctioneer. 5 million. Bulyaw muli ng lalaki na nagsisimula ng pagpawisan. Itinaas ni Althea ang kanyang kamay. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng kapangyarihan na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. 10 million. At huling tawag ko na ito. Walang sino man ang lalabas sa kwartong ito na may hawak sa kahon na yan, kundi ako. Natahimik ang buong paligid.
Ang lalaki sa likuran ay dahan-dahang ibinaba ang kanyang bidding card at mabilis na lumabas ng silid. Nakuha ni Althea ang kahon. Nang dahan-dahang buksan ni Julian ang aserong kahon sa harap ni Althea sa isang pribadong silid. Hindi pera o alahas ang bumulaga sa kanila. Sa loob nito ay may isang luma at duguhang panyo, kasama ang isang tape recorder at isang blueprint ng isang sasakyan. Ang sasakyang minaneho ng ama ni Althea, 12 taon na ang nakalilipas. Nanginginig na pinindot ni Althea ang play button sa recorder. Isang boses ang narinig. Isang boses na hinding-hindi niya malilimutan dahil ito ang boses na nagmura sa kanya sa loob ng 7 taon. Hindi kay Rico, kundi ang boses ng ama ni Rico habang may kausap sa telepono. Tapos na ang trabaho. Puto lang break ng sasakyan ni Villanueva. Siguraduhin mong walang mabubuhay kahit ang bata. Ang yaman ng mga Villanueva ay sa atin na. Kasunod ng boses na yon ay isang malakas na tunog ng banggaan at ang tili ng isang babae, ang boses ng kanyang ina. Nabitawan ni Althea ang recorder. Ang kanyang mundo ay tila tuluyan ng gumuho. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkasira, isang tunog ng kasa ng baril ang narinig niya mula sa likuran. Masyado kang mausisa, Althea. Sana ay nanatili ka na lang na bulag na asawa. Ang boses ni Doña Elvira na nakatayo sa may pinto, may hawak na baril at ang mga mata ay puno ng kabaliwan. Ibaba mo ang hawak mong ebidensya, Althea. Huwag mong pilitin ang isang inang desperado na gawin ang bagay na pagsisisihan nating pareho. Ang boses ni Doña Elvira ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa halo-halong puot at kabaliwan na matagal na niyang itinatago sa ilalim ng kanyang maskara ng pagiging marangal. Ang hawak niyang baril ay nakatutok ng diretso sa dibdib ni Althea, habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik, tila isang hayop na nasukol sa sulok. Nakatayo si Althea sa gitna ng silid. Ang duguhang panyo at ang recorder ay mahigpit niyang hawak sa kanyang dibdib. Ang bawat salitang narinig niya sa tape ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa huling bahagi ng kanyang pagkatao na marunong pa ring magpatawad. Kaya pala ganoon na lang ang tindi ng galit mo sa akin. Bulong ni Althea. Ang kanyang boses ay walang takot. Tanging isang malalim na pagkamuhi na tila ba nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Hindi dahil sa mahirap ako, hindi dahil sa wala akong pinag-aralan, kundi dahil sa bawat pagkakataon na tinitingnan mo ang mukha ko, nakikita mo ang mga taong pinatay ninyo para lang makuha ang yaman na tinatamasan nyo ngayon. Isang mapait at nakakatakot na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Elvira. Matalino ka nga, Althea. Masyadong matalino para sa sarili mong ikabubuti. Akala ni Roberto ay matatapos ang lahat sa isang aksidente. Akala namin ay malilinis ang lahat ng bakas. Pero dumating ka, ang anak ng mga Villanueva, na pilit naming kinupkop para lang masiguro na wala kang malalaman. Pero tignan mo nga naman, ang tadhana ay sadyang mapaglaro. Dahan-dahang humakbang si Julian sa harap ni Althea, ginagamit ang kanyang sariling katawan bilang kalasag. Iwan mo na ang baril na yan, madam. Tapos na ang laban. Ang lahat ng ebidensyang hawak namin ay sapat na para mabulok kayong lahat sa kulungan. Huwag mo nang dagdagan ang kasalanan mo. Manahimik ka, abogado! Sigaw ni Doña Elvira habang mas hinihigpitan ang pagkakahawak sa baril. Walang lalabas sa silid na ito ng buhay. Kung kailangang mamatay ang huling Villanueva para manatili ang aming lihim, gagawin ko. Para kay Rico. Para sa anak ko. Para kay Rico? Madiing tanong ni Althea mula sa likuran ni Julian. Rico is a monster because you made him one. Tinuruan mo siyang magnakaw, tinuruan mo siyang manloko, at ngayon, gusto mo ring maging mamamatay tao para sa kanya? Doña Elvira, tingnan mo ang paligid mo. Wala na ang mansyon mo. Wala na ang yaman mo. Ang tanging natitira sa'yo ay ang malansang amoy ng dugo ng mga magulang ko. Sa gitna ng tensyon, ang tunog ng sirena ng pulis
ay nagsimulang duminig mula sa malayo, papalapit ng papalapit sa mansyon. Ang bawat wangwang ay tila isang kampana ng kamatayan para sa mga pangarap ni Doña Elvira. Nataranta ang matandang babae. Ang kanyang mga kamay ay lalong nanginig. Hindi, hindi ito maaari. Hindi niyo ako makukuha. Biglang sumabog ang pinto ng silid. Ang mga awtoridad ay mabilis na pumasok. Ang kanilang mga boses ay nag-uutos na ibaba ang armas. Ngunit sa halip na sumuko, isang mabilis at marahas na pagkilos ang ginawa ni Doña Elvira. Hindi niya itinutok ang baril sa mga pulis, kundi ibinaling niya ito sa kanyang sariling sentido. Kung hindi ako magtatagumpay, walang sinuman ang magtatagumpay. Sigaw niya, bago pa man makakilos ang sinuman, isang mabilis na pag-atake ang ginawa ni Julian. Sinubukan niyang agawin ang baril at sa gitna ng kanilang pagbubuno, isang malakas na tunog ng pagputok ang yumanig sa buong silid. Napasigaw si Althea. Ang usok mula sa baril ay bumalot sa kanila. Nakita niya ang dalawang figura na bumagsak sa sahig. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita niya ang duguang damit ni Julian. "Julian! Hindi!" Sigaw ni Althea habang patakbong lumapit sa lalaking nag-alay ng buhay para sa kanya. Naiwan si Althea na nakaluhod sa gitna ng duguang eksena. Hawak ang walang malay na katawan ni Julian, habang si Doña Elvira ay nakahiga sa kabilang bahagi. Ang mga mata ay nakatitig sa kisame. Tila ba nakita na nito ang impyernong naghihintay sa kanya. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang kamay ang humawak sa balikat ni Althea. Hindi ito pulis. Ito ay si Nestor, ang driver, na may dalang isang maliit na recording device na mas bago. "Ma'am, may isa pa pong dapat kayong malaman," bulong ni Nestor. Ang boses ay puno ng panginginig. Ang aksidente 12 taon na ang nakalilipas. Hindi lang ang mga Salazar ang naroon. May isa pang sasakyang nakasunod sa inyo. Isang sasakyang pagmamay-ari ng inyong lolo Vicente. Napatitig si Althea kay Nestor. Ang bawat katotohanang natutuklasan niya ay tila isang bagong sugat na mas malalim pa sa nauna. Ang kanyang lolo? Ang lalaking nagbigay sa kanya ng 7 taon ng pagtitiis? Posible bang alam nito ang lahat at hinayaan lang siyang magdusa sa piling ng mga mamamatay tao? Buhay ba siya? O pati ang tanging taong nagmahal sa akin ng totoo ay kukunin na rin ng malupit na tadhanang ito? Sa gitna ng puting pasilyo ng ospital, nakaupo si Althea sa isang malamig na upuang bakal. Ang kanyang mga kamay ay nababalot pa rin ng tuyong dugo. Ang dugo ni Julian, ang amoy ng antiseptiko at ang nakakabinging katahimikan ng madaling araw ay tila ba sumasakal sa kanyang hininga. Ang bawat bura ng ilaw sa kisame ay tila ba isang mabagal na pagbilang sa natitirang sandali ng buhay ng lalaking sumalo ng balang para sa kanya. Hindi niya maramdaman ang lamig ng aircon. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng lihim na ibinulong ni Nestor sa kanya bago sila tuluyang umalis sa duguang mansyon. Ang kanyang lolo Vicente, ang taong tinitingala niya bilang kanyang bayani, ay maaari palang may kinalaman sa trahedyang pumatay sa kanyang mga magulang. "Ma'am Althea, uminom po muna kayo ng tubig. Kanina pa kayo hindi gumagalaw dyan." Mahinahong yaya ni Nestor habang iniaabot ang isang baso. Tumingala si Althea. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Tila ba isang telang itim na sumisipsip sa lahat ng liwanag. "Nestor, sabihin mo sa akin ang totoo. Huwag mo akong lokohin, gaya ng pagloloko sa akin ng mundong ito sa loob ng 7 taon. Nandoon ba si Lolo noong gabi ng aksidente? Nakita ba niya kung paano bumangga ang sasakyan ni Papa? Napayuko ang matanda. Ang kanyang mga balikat ay lumaylay sa bigat ng katotohanang matagal niyang itinago sa ilalim ng kanyang panunumpa ng katapatan. Nandoon po siya, ma'am. Sinundan namin ang sasakyan ng inyong ama dahil nalaman ni Don Vicente
na may masamang balak ang mga Salazar. Ngunit huli na ang lahat. Nang makarating kami, nagliliyab na ang sasakyan. At anong ginawa niya? Bakit hindi niya ipinakulong si Roberto Salazar noon pa lang? Bakit hinayaan niyang lumaki ako sa kasinungalingan? Madiing tanong ni Althea. Ang bawat salita ay tila isang lason na lumalabas sa kanyang bibig. Dahil ang inyong lolo ay mas inuna ang pangalan ng mga Villanueva. Sagot ni Nestor ng may panginginig. Natatakot siya na kapag lumabas ang katotohanan, magkakagulo sa stock market at babagsak ang imperyong itinayo niya para sa inyo. Ginamit niya ang trahedyang iyon para kontrolin ang mga Salazar. Ipinangako niya kay Roberto na mananatiling lihim ang lahat sa isang kondisyon na balang araw, ang yaman ng dalawang pamilya ay pagsasamahin sa pamamagitan ninyo ni Rico. Napatawa ng mapait si Althea, isang tawang puno ng kawalan ng pag-asa. Ibig sabihin, ang 7 taon ko sa impyerno ay hindi lang isang pagsubok sa pagkatao ko. Ito ay isang planadong pagsasanib ng mga negosyo. Ibinenta ako ng sarili kong lolo sa mga mamamatay tao ng mga magulang ko. Sa sandaling iyon, ang pinto ng intensive care unit ay bumukas. Lumabas ang doktor, ang kanyang muka ay seryoso at walang emosyon. Sino ang kamag-anak ni Mr. Valderrama? Mabilis na tumayo si Althea. Ako po. Kamusta siya? Buhay ba siya? Nailabas na namin ang bala, ngunit nagkaroon ng komplikasyon sa kanyang mga baga. Kasalukuyan siyang nasa kritikal na kondisyon. Ang susunod na 24 na oras ang magsasabi kung kakayanin ba ng kanyang katawan ang pinsalang natamo. Paliwanag ng doktor bago muling pumasok sa loob. Napaupo si Althea sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng nawalan ng lakas. Ang bawat tao sa paligid niya ay tila mga anino ng pagkakanulo. Ang kanyang lolo, ang kanyang asawa, at ngayon, ang tanging taong nagmamahal sa kanya ay nasa bingit ng kamatayan dahil sa kasalanang hindi naman nito pag-aari. Kinuha ni Althea ang kanyang cellphone mula sa bulsa. May isang tawag mula sa presinto. Si Rico. Pinindot niya ang answer button, ngunit wala siyang balak na magsalita ng maayos. Althea! Althea, makinig ka! Ang boses ni Rico ay puno ng takot at pagmamakaawa. Nalaman ko na ang tungkol kay Mama. Maawa ka, kunin mo ako rito. Hindi ko alam ang ginawa niya. Hindi ko alam ang tungkol sa mga magulang mo. Biktima rin ako, Althea. Biktima! Malamig na sagot ni Althea. Rico, ang bawat luho na ginamit mo, ang bawat pagkain na inihain ko sa iyo sa loob ng 7 taon, ay binayaran ng dugo ng mga magulang ko. Sa tingin mo ba ay may karapatan ka pang tawagin ang sarili mong biktima? Mabulok ka sa kulungan, Rico. At kung may mas malalim pa sa impyerno, sisiguraduhin kong doon ka didiretso. Pinutol ni Althea ang linya bago pa man makasagot ang lalaki. Tumayo siya at hinarap si Nestor. Ang kanyang mga mata ay wala na ngayong bahid ng pag-aalinlangan. Ang bawat sugat sa kanyang puso ay naging isang matigas na baluti. Nestor, ihanda mo ang lahat ng dokumento para sa tuluyang pagbuwag sa Salazar Developments at ang lihim na safe box ni Lolo sa lumang simbahan ng San Sebastian. Puntahan natin ngayon din. Kung may mas malaki pang katotohanan na itinatago ang pamilyang ito, ako mismo ang magbubukas ng pintong iyon. Habang naglalakad sila palabas ng ospital, isang hindi kilalang sasakyan ang dahan-dahang sumusunod sa kanila mula sa malayo. Ang bawat pag-ikot ng gulong nito sa kalsada ay tila isang babala na ang laban ni Althea ay hindi pa natatapos sa pagkakakulong ng mga Salazar. May isang mas malaking anino na naghihintay sa kanya sa dilim. Isang aninong handang pumatay para manatiling lihim ang pinagmulan ng kayamanan ng mga Villanueva. Ang bawat hakbang ko sa loob ng banal na tahanan ng Diyos ay tila ba isang paglalakad sa ibabaw ng mga bubog ng aking nakaraan, kung saan ang bawat sugat ay muling bumubuka sa bawat buntong hininga ng pagsisisi.
Ang simbahan ng San Sebastian ay nababalot ng isang malamig at misteryosong katahimikan sa gitna ng madaling araw. Ang amoy ng lumang kahoy, insenso, at mga natutunaw na kandila ay humahalo sa bango ng ulan na nananatili sa hangin. Sa dulo ng pasilyo, sa ilalim ng anino ng isang antigong estatwa ng santo, dahan-dahang lumuhod si Nestor upang abutin ang isang lihim na puwang sa pagitan ng mga pader na bato. Nakatayo lang si Althea sa likuran niya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakasara sa loob ng bulsa ng kanyang itim na coat. Ang bawat kurap ng mga kandila sa paligid ay tila ba mga matang mapanghusga na nagmamasid sa kanyang bawat kilos. Dito po itinago ng inyong lolo ang huling katotohanan, Ma'am Althea. Bulong ni Nestor habang inilalabas ang isang maliit na kahon na gawa sa tanso, na nababalot na ng makapal na alikabok at kalawang. Dahan-dahang binuksan ni Althea ang kahon. Sa loob nito ay may isang lumang diary at isang serye ng mga bank transfer records na may petsang 12 taon na ang nakalilipas. Habang binabasa ni Althea ang mga unang pahina ng diary, ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Hindi lamang pala pagprotekta sa pangalan ng pamilya ang dahilan ni Don Vicente. Nakasulat doon ang kanyang matinding takot dahil ang tunay na nag-utos sa mga Salazar na putulin ang preno ng sasakyan ng kanyang mga magulang ay hindi lang si Roberto Salazar. May isang mas malakas na tao sa likod ng lahat, isang opisyal ng gobyerno na kasosyo ni Don Vicente sa isang proyektong hindi kailanman natapos. Pinili ni Don Vicente na manahimik at ipakasal si Althea kay Rico upang masigurong mananatiling tikom ang bibig ng mga Salazar habang unti-unti niyang binubuo ang ebidensya laban sa tunay na utak. Ibig sabihin, ginamit niya ang buhay ko bilang pain. Bulong ni Althea, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding pait. Hinayaan niyang mabulok ako sa kamay ng mga Salazar para lang hintayin ang pagkakataong ito? 7 taon akong naging alipin ng mga pumatay sa mga magulang ko dahil lang sa plano niyang paghihiganti? Sa gitna ng kanyang pagluha, isang mabagal at mahigpit na tunog ng paghakbang ang narinig mula sa madilim na bahagi ng simbahan. Ang bawat yapak sa sahig na semento ay tila ba tunog ng isang hatol na dahan-dahang lumalapit. Masyado kang matalino, Althea, pero ang katotohanan ay isang laso na hindi dapat iniinom ng biglaan. Isang boses ng lalaki ang umalingaw-ngaw sa kabuuan ng simbahan. Mabilis na lumingon si Althea. Mula sa dilim, lumitaw ang isang lalaking may katandaan na, ngunit ang tindig ay nananatiling matikas. Nakasuot ito ng isang mamahaling suit at may hawak na tungkod na may gintong hawakan. Siya si Congressman Valderrama, ang ama ni Julian. Naramdaman ni Althea ang isang matinding kilabot na gumapang sa kanyang likuran. Congressman, anong ginagawa niyo rito? Ang iyong lolo at ako ay matagal nang magkasosyo, Althea. Ngunit gaya ng lahat ng negosyo, may mga bagay na kailangang isakripisyo para sa mas malaking kabutihan. Sabi ng congressman, ang kanyang boses ay kasing lamig ng marmol ng simbahan. Ang ebidensyang hawak mo, hindi iyan dapat makalabas sa 4 na sulok ng simbahang ito. Kayo ba? Kayo ba ang nasa likod ng lahat? Sigaw ni Althea, habang pilit na itinatago ang diary sa kanyang likuran. Kayo ang pumatay sa mga magulang ko? Ang katahimikan ay may presyo, Ija, at ang presyo nito ay ang iyong pagsunod. Tugon ng congressman habang dahan-dahang itinataas ang kanyang kamay. Sa labas ng simbahan, nakita ni Althea ang mga anino ng mga lalaking armado na nakapaligid sa gusali. Sa sandaling iyon, ang cellphone ni Althea ay muling nag-vibrate sa loob ng kanyang bulsa, isang tawag mula sa ospital. Sa pag-aakalang baka ito na ang huling balita tungkol kay Julian, pilit niyang sinagot ang tawag sa kabila ng panganib na kinakaharap. Hello? Kamusta si Julian? Tanong ni Althea. Ang kanyang boses ay basag na sa takot. Ma'am, kailangan niyo pong bumalik dito ngayon din.
Ang boses ng nurse ay puno ng tensyon. Nagkaroon po ng cardiac arrest si Mr. Valderrama. Ginagawa po namin ang lahat, pero hindi po siya tumutugon sa resuscitation. Nabitawan ni Althea ang kanyang telepono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila ba ang tunog ng sarili niyang buhay na tuluyan ng gumuho. Ang tanging taong naging sandigan niya ay pilit ng kinukuha sa kanya, habang ang taong nag-utos ng pagpaslang sa kanyang mga magulang ay nakatayo sa harap niya, handang tuldukan ang kanyang kwento. Lumingon si Althea sa congressman. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng takot, kundi ng isang uri ng galit na handang sumunog sa buong mundo. Kung mamatay si Julian, sisiguraduhin kong sasama ka sa kanya sa impyerno. Madiing sabi ni Althea, habang ang mga tauhan ng congressman ay nagsisimula nang pumasok sa loob ng simbahan, bit-bit ang mga sandatang handang pumatay. Ang kapangyarihan ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng paghingi ng paumanhin, Althea. Ito ay inaagaw, at ito ay pinoprotektahan sa kahit anong paraan. Ang boses ni Congressman Valderrama ay tila ba isang malamig na hangin na nagmula sa kailaliman ng isang nitso. Nakatayo siya sa gitna ng altar. Ang liwanag ng buwan na dumadaan sa mga stained glass ng simbahan ay nagbibigay ng isang nakakatakot na kulay sa kanyang mukha. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng kayabangan ng isang taong akala ay mas mataas pa sa batas ng Diyos at ng tao. Nakatayo si Althea sa harap niya. Ang diary ng kanyang lolo ay mahigpit niyang yakap sa kanyang dibdib. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila ba tunog ng isang tambol na nagbabadya ng giyera. Hindi na niya nararamdaman ang pagod ng 7 taon o ang sakit ng pagtataksil ng kanyang lolo. Ang tanging naroon ay ang apoy ng katarungan na naglalayab sa kanyang mga mata. Pumatay ka ng 2 inosenteng tao para sa isang proyektong kinalimutan na ng panahon, madiing sabi ni Althea. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ito ay matatag at puno ng awtoridad. At ngayon, handa ka ring pumatay ng sarili mong kadugo? Alam mo bang nasa bingit ng kamatayan ang anak mo dahil sa pamilyang pinag-utusan mong pumatay sa mga magulang ko? Isang saglit na dumaan ang pag-aalinlangan sa mga mata ng congressman, ngunit agad din itong napalitan ng isang mapait na ngangiti. Si Julian ay isang Valderrama. Maiintindihan niya na ang sakripisyo ay bahagi ng ating legacy. Ibigay mo na sa akin ang diary na yan, Althea. Huwag mo nang pahabain ang paghihirap mo. Ang mga tauhan ng congressman ay dahan-dahang lumalapit. Ang kanilang mga yabag sa semento ay tila ba tunog ng paparating na kamatayan. Ngunit sa gitna ng panganib, isang mahinang tunog ng pag-ikot ng gulong ang narinig mula sa gilid ng simbahan. Biglang bumukas ang lahat ng ilaw ng simbahan, nagbibigay ng nakakasilaw na liwanag na nagpagulantang sa lahat. Mula sa pintuan ng sakristiya, lumabas ang isang grupo ng mga lalaking nakauniporme ng pulis. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila pinamumunuan ng isang karaniwang opisyal. Sa gitna nila, nakasakay sa isang wheelchair at may mga tubo pa sa ilong, ay si Julian. Hindi ko ito maiintindihan, Papa. Ang boses ni Julian ay mahina, paos, ngunit puno ng isang uri ng pait na mas matindi pa sa kamatayan. Dahil ang legacy na sinasabi mo ay nabuo sa ibabaw ng mga bangkay ng mga taong minahal ko. Napatitig ang congressman sa kanyang anak. Ang kanyang tungkod ay muntik na niyang mabitawan sa gulat. Julian, paano ka nakarating dito? Sabi ng ospital. Sabi ng ospital ay naghihingalo na ako. Putol ni Julian habang dahan-dahang itinatayo ang kanyang sarili mula sa wheelchair. Kahit halatang bawat galaw niya ay nagdudulot ng matinding sakit. Iyon ang plano namin ni Nestor. Ang makuha ang pag-amin mo sa harap ni Althea habang akala mo ay wala nang makakapigil sa iyo. Ang lahat ng sinabi mo, Papa, ang lahat ng pag-amin mo simula nang pumasok ka sa simbahang ito ay nakarecord sa bawat camera at microphone
na itinanim ni Nestor sa paligid. Lumingon si Althea kay Nestor at nakita niya ang matanda na may hawak na isang maliit na tablet kung saan makikita ang live stream ng kanilang usapan na kasalukuyan nang ipinapadala sa lahat ng malalaking news outlets sa bansa. Naramdaman ni Althea ang isang malaking pasasalamat na bumalot sa kanyang puso. Si Julian, ang lalaking ito ay ibinuwis ang kanyang huling lakas para lang masiguro ang kanyang kaligtasan. Tapos na ang laro, Papa. Pagpapatuloy ni Julian habang ang mga luha ay nagsisimulang gumulong sa kanyang maputlang pisngi. Hindi ka na makakatakas. Ang pangalang Valderrama ay hindi na simbolo ng kapangyarihan, kundi ng isang madilim na kasaysayan na tatapusin ko na ngayon. Ang mga tauhan ng congressman, nang makita ang dami ng mga pulis at ang katotohanang huli na sila sa akto, ay dahan-dahang ibinaba ang kanilang mga armas at itinaas ang kanilang mga kamay. Ngunit ang congressman ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mukha ay tila ba naging isang maskara ng purong puot. Akala niyo ba ay ganoon lang kadali iyon? Bulyaw ng congressman habang may kinukuha sa kanyang bulsa. Kung babagsak ako, walang matitira sa inyo bago pa man makakilos ang sinuman. Isang mabilis na pagtakbo ang ginawa ni Althea patungo kay Julian. Niyakap niya ang lalaki at idiniin ang kanyang mukha sa dibdib nito, handang saluhin ang anuman na maaaring mangyari. Ngunit sa halip na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, isang mabigat na kalabog ang pumunit sa katahimikan. Bumagsak ang congressman sa malamig na sahig habang hawak ang kanyang dibdib, namimilipit sa matinding sakit. Ang galit, takot at kahihiya-hiyang bumalot sa kanya ay tila sabay-sabay na sumalakay sa kanyang puso. Agad na sumugod ang mga pulis at mga medik upang tulungan siya, ngunit mabilis nilang napagtanto na wala na silang magagawa pa. Sa loob lamang ng ilang sandali, tuluyan nang huminto ang tibok ng kanyang puso. Doon mismo nagtapos ang kanyang buhay, sa lugar kung saan balak niyang kitlin ang buhay ni Althea, ang taong matagal na nagmaniobra sa likod ng bawat kasinungalingan, pagtataksil at trahedya ay tuluyang naharap sa kanyang wakas. Naiwan si Althea at Julian na magkayakap sa gitna ng altar. Ang katahimikan ay muling bumalik sa simbahan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito puno ng takot. Ito ay isang katahimikan ng pagsasara. Julian, huwag mo na akong iiwan, bulong ni Althea habang humahagulgol sa dibdib ng lalaki. Hinding-hindi, Althea, tapos na ang gabi. Bukas ay magsisimula ang unang araw ng ating tunay na buhay. Sagot ni Julian habang hinahalikan ang tuktok ng ulo ni Althea. Ang bawat piraso ng basag na salamin na dati ay sumugat sa aking mga paa ay unti-unti nang naging mga kristal na nagbibigay ng liwanag sa aking bagong landas. Ilang buwan ang mabilis na lumipas matapos ang madilim na gabi sa simbahan ng San Sebastian, sa loob ng malawak at maliwanag na opisina ng chairperson ng Villanueva Holdings. Nakatayo si Althea sa harap ng malaking bintana. Ang kanyang anyo ay malayo na sa babaeng may suot na maruming apron at laging nakayuko. Nakasuot siya ng isang dekalidad na puting blazer. Ang kanyang buhok ay malayang humahaba at ang kanyang mga mata ay puno na ng kapayapaan at determinasyon. Wala na ang mga Salazar sa kanyang buhay. Si Rico at Beatriz ay kasalukuyang nagdurusa sa loob ng kulungan, habang si Doña Elvira ay iniwan na ng kanyang katinuan sa loob ng isang pasilidad para sa mga may sakit sa isip. Ang kanilang imperyo ay tuluyan ng natunaw at ang bawat ari-arian nila ay naipamahagi na sa mga taong ninakawan nila ng dangal at kabuhayan. Dahan-dahang lumapit si Nestor na may dalang isang tasa ng mainit na tsaa. Ma'am Althea, handa na po ang lahat para sa paglulunsad ng Bahay Villanueva. Ang lahat ng mga kababaihang biktima ng pang-aabuso ay naghihintay na po sa inyong pagdating. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Althea.
Ang proyektong ito, isang pundasyon na naglalayong bigyan ng bagong simula ang mga babaeng nakaranas ng katulad na hirap na pinagdaanan niya, ang kanyang pinakaimportanteng tagumpay. Hindi ito tungkol sa bilyon-bilyong piso, kundi tungkol sa pagbabalik ng dangal sa mga taong inakalang wala na silang halaga. Salamat, Nestor. Ito ang pinakamagandang desisyong ginawa ko simula nang bumalik ako sa kumpanyang ito, sagot ni Althea. Habang naghahanda siyang umalis, bumukas ang pinto at pumasok si Julian. Maayos na ang kanyang tindig, bagaman may kaunti pa ring ingat sa bawat galaw dahil sa tinamo niyang sugat noon. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng lungkot, ay nagniningning na ngayon sa tuwa tuwing nakikita si Althea. Handa ka na ba, Chairperson? Biro ni Julian habang iniuabot ang isang pompon ng mga sariwang bulaklak. Lagi akong handa, basta't kasama kita, Julian. Tugon ni Althea habang inilalagay ang kanyang kamay sa braso ng lalaki. Matapos ang matagumpay na programa, dinala ni Julian si Althea sa pinakatuktok ng Villanueva Tower sa ilalim ng nagliliwanag na mga bituin. Ang hangin ay malakas, ngunit mainit sa pakiramdam. Tila ba humahalik sa kanilang mga balat. Ang buong lungsod ay parang isang dagat ng mga ilaw, malawak at puno ng posibilidad. 7 taon kang nagtiis para sa pamilyang hindi ka karapat-dapat, Althea. Simula ni Julian habang dahan-dahang humaharap sa kanya. At 7 taon din akong naghintay para sa pagkakataong ito. Kinuha ni Julian ang isang maliit na pelus na kahon mula sa kanyang bulsa. Sa loob nito ay isang sing-sing na may isang simpleng asul na diamante, ang kulay ng dagat kung saan nila sinimulan ang kanilang paghilom. Hindi ko maibabalik ang 7 taon na nawala sa'yo, bulong ni Julian. Ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Pero maibibigay ko sa iyo ang bawat bukas na natitira sa buhay ko. Althea Villanueva, hahayaan mo ba akong maging asawa mo? Hindi para pagsilbihan ako, kundi para sabay nating pagsilbihan ang ating mga pangarap. Naramdaman ni Althea ang init ng mga luha ng kagalakan na dahan-dahang gumugulong sa kanyang mga pisngi. Ito ang pag-ibig na matagal niyang hinanap. Isang pag-ibig na nagpapalaya, hindi nagkukulong. Isang pag-ibig na marunong rumespeto at kumilala sa kanyang tunay na halaga. Oo, Julian, higit pa sa oo, sagot ni Althea habang hinahayaan niyang isuot ni Julian ang sing-sing sa kanyang daliri. Niyakap ni Althea si Julian ng mahigpit. Damang-dama ang tibok ng puso ng lalaking naging tanging tanglaw niya sa gitna ng dilim. Ang bawat sakit ng nakaraan ay tila ba tuluyan nang nilipad ng hangin, naiwan lamang ang pangako ng isang bagong bukas. Ngunit sa gitna ng kanilang kaligayahan, habang pinagmamasdan nila ang ganda ng gabi, may isang huling sulat na iniabot si Nestor kay Althea. Ang sulat ay galing sa abogado ng kanyang lolo Vicente, na ayon sa habilin ay dapat lamang buksan kapag natagpuan na ni Althea ang tunay na kaligayahan. Dahan-dahang binuksan ni Althea ang sobre. Ang mga salitang nakasulat doon ay tila ba huling hininga ng kanyang lolo mula sa kabilang buhay. Apo, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nahanap mo na ang lalaking karapat-dapat sa'yo. Ngunit may isang huling regalo akong iniwan sa'yo. Isang regalo na magbabago sa tingin mo sa ating buong pamilya. Napakunot ang noo ni Althea. Ano pa bang lihim ang maaaring itago ng kanyang lolo? Ano ang regalong ito na tila ba may dalang panibagong yugto sa kanyang buhay? Ang bawat salita sa liham ay tila ba isang malambot na ulan na pilit hinuhugasan ang mga huling bakas ng pait sa aking puso. Nanginginig ang mga daliri ni Althea habang hawak ang huling pahina ng sulat mula kay Don Vicente. Ang regalong tinutukoy ng matanda ay hindi karagdagang negosyo o yaman na nakatago sa bangko. Sa loob ng sobre ay may isang lumang susi at isang titulo ng lupa na nakapangalan sa kanya at sa kanyang mga yumaong magulang. Bago pa man mangyari ang trahedya, binili ng iyong ama ang isang maliit na bukirin sa probinsya. Basa ni Althea mula sa sulat, ang kanyang mga luha
ay malayang pumapatak. Pangarap niyang tayuan yon ng isang simpleng bahay para sa inyong pamilya. Nang mawala sila, ipinagpatuloy ko ang pagpapagawa nito ayon sa eksaktong disenyo ng iyong ama. Napanatili itong lihim sa lahat, maging sa mga Salazar. Iyan ang tunay na tahanan mo, Althea. Isang tahanang walang bahid ng puot, kundi puno lamang ng pagmamahal na hindi ko na iparamdam sa iyo ng sapat. Niyakap ni Althea ang sulat sa kanyang dibdib. Sa kauna-unahang pagkakataon, simula nang malaman niya ang katotohanan, naramdaman niya ang tunay na pagpapatawad para sa kanyang lolo. Ang matanda ay nagkamali sa kanyang mga pamamaraan, ngunit sa huli, sinubukan nitong ibalik sa kanya ang tanging bagay na ninakaw ng nakaraan, ang pangarap ng kanyang mga magulang. Lumipas ang ilang buwan at ang simpleng bukirin na yon ay naging saksi sa isang panibagong simula. Sa ilalim ng malalaking puno ng mangga na pinalamutian ng mga puting bulaklak at maliliit na ilaw, naganap ang isang payak, ngunit makabuluhang civil wedding. Walang mga mamamahayag, walang daan-daang bisitang nagpapanggap na kaibigan. Ang naroon lamang ay si Nestor na siyang tumayong ama ni Althea, ilang piling empleyado ng kumpanya, at ang alkalde na nag-oopisina sa seremonya. Nakatayo si Althea sa harap ni Julian. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida na sumusunod sa kurba ng kanyang hangin at masayang nagpapalipad sa kanyang buhok. Wala siyang suot na mabibigat na alahas, tanging ang asul na singsing at ang tapat na ngiti na matagal nang nawala sa kanyang mga labi. 7 taon kitang pinanood mula sa malayo, Althea. Malambing na panimula ni Julian habang mahigpit na hawak ang 2 kamay ng babae. At sa bawat araw na yon, palagi kong ipinagdarasal na sana ay dumating ang panahon na hindi na kita kailangang protektahan mula sa dilim, kundi sabay nating sasalubungin ang liwanag. Hindi kita iniligtas, Althea. Ikaw ang nagligtas sa sarili mo. Tinulungan lang kitang makita na kahit kailan, hindi ka naging isang basag na salamin. Ikaw ay isang diamante. At ipinapangako ko, sa bawat araw ng ating buhay, ako ang magiging unang taong magpapaalala sa iyo kung gaano ka kahalaga. Hindi mapigilan ni Althea ang kanyang pagluha. Ang bawat salita ni Julian ay tila ba isang pampahid sa mga lumang peklat ng kanyang kaluluwa. Julian, sagot ni Althea. Ang kanyang boses ay nanginginig sa labis na kaligayahan. Sa mahabang panahon, nakalimutan ko kung paano ang magmahal nang hindi nasasaktan. Tinuruan mo akong maniwala na ang tunay na pag-ibig ay hindi humihingi ng sakripisyong nakakasira sa sarili. Ang pag-ibig pala ay ang pagpili sa isa't isa, araw-araw, kahit sa mga panahong hindi tayo perpekto. Ibinibigay ko sa iyo ang buong ako, hindi bilang utang na loob, kundi bilang isang babaeng malayang pinili ka. Pagkatapos ng pagpapalitan ng mga sumpaan, dahan-dahang inilapit ni Julian ang kanyang mukha kay Althea. Ang kanilang paghahalik ay hindi mapusok, kundi puno ng matinding pag-iingat at pagmamahal. Isang halik na nagtatakda ng katapusan ng kanilang mga paghihirap at simula ng kanilang walang hanggan. Nang sumapit ang gabi, sa loob ng bahay na idinisenyo ng ama ni Althea, ang mag-asawa ay dahan-dahang sumasayaw sa gitna ng sala sa saliw ng isang lumang awitin. Ipinatong ni Althea ang kanyang ulo sa dibdib ni Julian. Ninanamnam ang kapayapaan na matagal na niyang ipinaglalaban. Walang salita ang kailangang bitawan. Ang init ng kanilang mga katawan at ang higpit ng kanilang yakap ay sapat na upang ipadama ang kanilang pag-iisang dibdib. 1 taon ang mabilis na lumipas matapos ang araw na yon. Nakatayo si Althea sa balkonahe ng kanilang bahay, pinagmamasdan ang paglubog ng araw na nagkukulay kahel sa buong paligid. Dahan-dahang lumapit si Julian mula sa kanyang likuran at ipinulupot ang kanyang mga braso sa baywang ng kanyang asawa. Ipinatong ni Julian
ang kanyang baba sa balikat ni Althea at malambing na hinalikan ang leeg nito. Dahan-dahang kinuha ni Althea ang kamay ni Julian at inilapat ito sa kanyang umbok na sinapupunan. Sa ilalim ng palad ni Julian, isang mahinang paggalaw ang kanilang naramdaman, isang bagong buhay na nabuo mula sa isang wagas at pinaghilom na pag-ibig. Handa na kaya siya para sa mundo? Bulong ni Julian, ang kanyang mga mata ay puno ng pangarap. Handa na siya, Julian. Nakangiting sagot ni Althea habang nakasandal sa matatag na dibdib ng asawa. Dahil hindi tulad ng nakaraan, ang mundong sasalubong sa kanya ay isang mundong ginawa natin mula sa katotohanan, pagpapatawad at tunay na pagmamahal. At habang pinagmamasdan nila ang mga bituin na unti-unting lumilitaw sa langit, isang pangako ng bukas ang tuluyan ng natupad. Minsan, sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, habang pinagmamasdan ko ang banayad na paggalaw ng dibdib ng aking anak sa kanyang pagtulog, bumabalik sa aking isipan ang babaeng 7 taong nakayuko at naghihintay ng mumong pagmamahal. Ang babaeng iyon ay tila ba isang estranghero na ngayon. Madalas akong tanungin ang aking sarili, napatawad ko na ba sila? Ang pagpapatawad ay hindi isang pinto na basta na lang isinasara upang itago ang dumi ng nakaraan. Ito ay ang malalim na paglilinis ng sarili mong kaluluwa upang ikaw ay makahinga ng maluwag. Hindi ko kinalimutan ang mga latay na iniwan ni Rico at ni Doña Elvira sa aking pagkatao. Ngunit pinutol ko na ang tanikalang nag-uugnay sa aking emosyon patungo sa kanila. Hayaan na natin ang bakal ng rehas at ang timbangan ng Diyos ang humusga sa kanilang mga kasalanan. At para sa aking Lolo Vicente, pinili kong patawarin siya at unawain ang kanyang kahinaan bilang isang taong nilamon ng takot para sa aming pamilya. Oo, nagpatawad na ako, hindi para bigyan sila ng kapayapaan, kundi para bawiin ang kalayaan ng aking puso. Nahanap ko na ba ang aking kapayapaan? Kapag tinitingnan ko ang payapang mukha ni Julian habang naghahanda siya ng aming almusal, kapag naririnig ko ang halakhak ng aming panganay na naglalaro sa ilalim ng puno ng mangga, alam kong narating ko na ang aking sariling paraiso. Ang kapayapaan pala ay hindi ang kawalan ng problema sa buhay, kundi ang kaalaman na may mga taong tapat na hahawak sa kamay mo at hindi ka bibitawan kahit anong lakas ng bagyo ang dumating. Wala nang mga peking ngiti, wala nang mga gabing basa ng luha ang aking unan dahil sa pakiramdam na ako ay walang halaga. At sa bawat babaeng patuloy na nagtitiis sa loob ng isang malamig at malupit na tahanan, narito ang natutunan ko sa aking mahaba at madilim na paglalakbay. Ang iyong halaga ay hindi kailanman masusukat sa haba ng iyong pasensya sa mga taong paulit-ulit na umaabuso sa iyo. Ang pagiging asawa at ina ay isang marangal na tungkulin, ngunit hindi ka ipinanganak para maging basahan at tagapunasan ng dumi ng ibang tao. Kung hindi ka kayang irespeto ng taong pinangakuan mo ng pag-ibig, kung ang pamilyang pinagsisilbihan mo ay tinuturing kang alipin, matuto kang tumayo at piliin ang iyong sarili. Huwag kang matakot na magsimula muli. Dahil ang pag-ibig na totoo ay hindi nagpapahirap, ito ay nagpapalaya. Ito ay nag-aangat sa iyong dangal, hindi nang aapak. May isang mundong naghihintay sa iyo sa labas ng iyong hawla. Isang mundong handang kilalanin ang tunay mong ningning. Ang aking pangalan ay Althea Villanueva Valderrama. Dati akong asawang itinapon sa gitna ng ulan at inalisan ng karapatan. Ngunit ngayon, ako ay isang babaeng buo at reyna ng aking sariling kwento.